Ang lalaking ito ay isang tunay na king of the house. Mula sa isang chef na may sweldo na 5 milyon, sa isang lang ay naging asawa na siya ng isang mayamang dalaga. Ang kanyang trabaho araw-araw ay napakasimple, magluto ng masarap pagkain para sa kanyang asawa at hintayin siyang umuwi mula sa trabaho. Ang ibang tao ay iisipin na ang lalaking ito ay maraming kabutihang ginawa sa nakaraang buhay, kaya siya maswerte ngayon. Ngunit si King P. lang ang nakakaalam kung gaano karaming paraan ang ginamit niya para makuha ang biyaya na ito. Ang kwento ay nagsimula ilang araw bago ang panloob na alita pamilya nang si Lolo ay na ospital dahil sa hindi magandang kalusugan. Nagsimulang mag-agawan ang mga kamag-anak sa mga ari-arian ng pamilya. Galit si Isinin dahil hindi pa nga nila alam ang kalagayan ng kalusugan ng lolo niya. Ngunit nagkagulo. Kahit na wala pang kasintahan si Isinin, buong tapang siyang nag-anunsyo na ikakasal siya sa susunod na linggo. Humingi siya ng tulong kay Gifize na pumili ng 3 angkop na lalaking mapapangasawa. Bagaman nakakita na siya ng mga kandidato, hindi rin siya nasisihan. Ang mga lalaking ito ay may kakaibang pag-ugali na hindi niya kayang mahalin. Ang una ay maling lang magyabang pero walang laman ang utak. Ang pangalawa naman ay masyadong kampante, mahilig sa part at isang unay na mamaboy. Ang huli ay hindi niya maintindihan kung ano ang kahalagahan ng isang pantay na relasyon. Nang malapit nang mawala ng pag-asa si Isinin sa mga lalaki, nakita niya ang profile ni King Bithi. Si King T.C. ay isang chef na may kalmadong personalidad at kasanayan sa pagluto na kayang paiyakin ang sinong kumakain. Siya ay nagpapatakbo ng isang maliit na restoran na naghahain ng spring water dish na dating kinahumalingan ni Isinin. Naakit sa lumang lasa at mga alaala, nagdesisyon siyang bumisita muli sa restoran isang hapong may mahinang hangin, dilaw na ilaw at gutom na tiyan. Hindi lang siya natalo sa amoy lasa sabaw, kinilig din si Isinin sa malamig ngunit mainit na estilo ni King Bithi. Sa bawat hawak niya sa chopstick, kumakabog ang puso. Kaya sa sobrang emosyon ay hindi niya napigilan at nagdesisyon siyang mag-pros. Si King P.S. na may mukha parang nakakita ng kanyang bill sa kuryente noong nakaraang buwan. Kahit na nahaharap sa isang kakaibang alok, nanatili pa rin siyang may kaunting pag-iisip upang hindi agad pumayag dahil para sa kanya, ang kasal ay isang bagay na kailangang isipan at hindi maaaring gawin ng biglaan. Bagaman hindi pa niya naiabot ang 2 prenuptial agreement, hindi niya maitago ang kanyang pag-uusisa tungkol sa matapang na babae na nagpaiyak sa isang chef. Bago umalis sa restaurant, nag-iwan si Isin ng sap na salita para hindi makatulog si King P.S. Sa susunod na magluto ka ng spring water dish, huwag mong kalimtang tawagan ako. Nang umalis siya, tulala pa rin siya na parang nagpapakulo ng sabaw ng buto nang biglang sumulpot ang stepfather ni Isinin na parang isang hindi inaasahang bisita. Diretsahan niyang inalok si King P.C. ng isang alok na parang kontrata sa pagbebenta ng kaluluwa. Kung mananatili si King P.C. sa pamilya siya nito ng isang marangyang buhay na hindi kailangang mag-alala tungkol sa pera sa buong buhay niya. Naintindihan ni King P.C. ang intensyon ng kausap niya, ipinapahiwatig nito na siya ang haligi ng pamilya. Kahit na pinili siya ni Isinin, si Tinley pa rin ang ace card. Naintindihan ni King B.C. na ang pumasok sa pamilya Isi ay parang naglalaro ng chess kasama ang isang elepante na magaling mandaya at manggulpi. Hindi siya naantig ngunit nagalit at pinag-aagaw-agaw niya ang tela sa lamesa na parang bida sa isang palace drama. Aksidente niyang nabasag ang florera at sinaktan ang sarili upang maging mas dramatiko ang eksena. Ang una niyang tinawagan ay hindi ambulansya kundi si Isinin. Nang dumating siya, ang restaurant ay parang eksena sa likod ng isang musical play. Si King T.C. ay nakaupo sa isang sulok, naghihintay na lapitan siya ni Isinin at ang kanyang mukha ay parang isang masunuring tuta. Agad na humingi ng paumanhin si King P.E. dahil hindi niya naimbitahan siyang kumain ng spring water dish tulad ng plano, ngunit binigyan siya ng buong combo ng kaguluhan. Hindi nagsalita ng kami si Isinin. Tinulungan niya itong bumangon at nanong kung bakit hindi siya tumawag ng pulis. Naisip din ni King P.C. ang sitwasyong iyon, ngunit wala silang ebidensya, kaya wala silang magawa. Nag-propose muli si Isinin kay King P.C. Ano kung pakasalan mo ako? Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi dahil sa emosyon, kundi dahil kailangan niya ng pananggalang upang makabalik sa Isinin. Nagbigay siya ng isang mas matalas na alok bibigyan kit kusina. Magpasal tayo pumirma ng prenuptial agreement. Pagkatapos niyang mabawi ang kapangyarihan, maaari siyang umalis at magpatuloy na patakbuhin ang restaurant at mabuhay ng malaya. Medyo tulala si King P.C. ngunit tumango na parang isang robot na naprogram. Isa pang shock, binili niya ang restaurant at ibinigay ito sa kanya bilang engagement gift. Ang kasunduan nilang dalawa ay naging matagumpay. Pagkaalis ni Isinin, hinawi ni King P.C. ang kurtina at inilabas ang isang detalyadong plano na parang sa isang detective movie. Lumabas na palihim din siyang lumalap sa pamilya Isinin para sa sarili niyang layunin. Ang inosenteng mukhang iyon ay tanging facade lamang niya. Sa araw ng kasal, dumating din si Titian, ang matalik na kaibigan ni Isinin. Nang makita siya, umiti siya na parang sa isang commercial ng toothpaste. Ngunit si King P.C. ay sumingit dala
ang isang plato ng pagkain para sa kasal. Si Ifuan ay bumati lamang ng mabilisan at tahimik na umatras. Iniwan si Kim Bi-se na maingat na nag-aayos sa mukha ng kanyang asawa na parang isang bihasang makeup artist. Ang kanyang husay ay nagdududa kung mayroon siyang sikreto na hindi pa niya sinasabi. Nang iabot niya ang saa sa lolo ng kanyang asawa, medyo natigilan siya, ngunit nagpatuloy pa rin sa kanyang role na parang isang mahusay na artist. Hindi pa nga lumalamig ang kasal, ang mga tao ay nag-uusap na parang nasa palengke. Ang mga taong walang utak ay sinisiraan siya na isang chef na pabigat sa mayaman. Umiti lamang si Kim Bi-se na parang iced tea at mahusay na pinanatili ang kanyang imahe. Ngunit hindi ito hinayaan ni Nin at sa kanyang matalim na tingin na parang aircon na nakatutok sa 18 degrees, hinarap niya ang lahat. Ang sinumang nagbibigay ng pagpapala ay manatili, ang sinumang nanunuya ay doon sa labasan, hindi na namin kayo kailangan. Pagka-uwi pa sa bridal suite, nakita na ang ama ng asawa niya na sumisilip sa labas ng pinto na parang nanghuli ng daga. Nakita niya ang lahat, kaya niyak niya ang kanyang asawa para mag-act silang dalawa. Naintindihan ni Nin ang ibig niyang sabihin at nakipagtulungan siya ng maayos. Binuhat siya ni Kim Bi-se papasok sa banyo, hindi para gumawa ng masama, kundi para turuan siya ng tamang 7-step hand washing protocol. Tiningnan ni Kim Bi-se si Nin at sinabing, alam ko na lahat ng iyong mga gawi. Nang gabing iyon, hindi sila makatulog na parang hindi sila nakahiga sa kama. Bumulong siya na gusto niyang gawa ng isang bagay, ngunit lumalabas na gusto pala niyang kumain sa ating gabi. Na-misinterpret niya ito at muntik na siyang mamatay, ngunit minasahe at nirelax niya pa rin ang kanyang asawa. Ang kanilang pagmamahalan ay naging matagumpay tulad ng isang mahabang serye sa GE na sa wakas ay nagkaroon ng tunay na gabi ng kasalan. Kinabukasan, ang maliit na apartment ay napuno ng bango ng pag-ibig at amoy ng almusal. Kagabi, mayroon na palang handang pagkain. Nang umupo si Nin para mag-almusal, tinitigan siya ni Kim Bi-se at napansin ang medyo malalim na marka sa kanyang leg. Kung lalabas siya ng ganoon, pagtatawanan lang siya ng mga tao, ay akusa siyang kumuha ng cream at inilagay sa kanyang leg. Nang makita niya na masyadong malapit ang kanyang asawa, nahihiyang tumayo si Nin. Bago siya umalis, binigyan siya nito ng bagong sapatos bilang pagbati para sa kanyang gandang karera. Ang kanyang puso ay naramdaman ang init na parang may kumutaglamig. Sa Esegwin Group, walang pag-aalinlangang umupo si Nin sa upuan ng chairman. Sa unang araw niya sa trabaho, gumawa agad siya ng reforma sa kumpanya. Lahat ng mga empleyado na may mababaw at hindi epektibong pamamaraan sa pagtatrabaho ay tinanggal. Nayanig ang buong opisina na parang nagkaroon ng magnitude 7 na lindol. Tinanong niya ang bumabagsak na Cow Quiley project na nagpahilo kay Ise na kinailangan niyang umalis para sa psychological first aid. Nang makita ang pamamaraan ni Nin sa pagtatrabaho, sinabi ng kanyang stepfather na masyado siyang matigas. Ngunit hindi ito pinansin ni Nin. Para sa kanya, ito ay isang mahalagang gawain upang mabago ang kumpanya. Mas mabilis kumalat ang chismis kaysa sa social media. Kumalat ang lita na abusado siya sa kapangyarihan sa kanyang unang araw ng trabaho. Pinayuhan siya ni Etian na maging mas malumanay. Ang malambot na latigo ay nagtatali ng mahigpit. Ngunit nanatili si Nin sa kanyang pamamaraan. Kung walang sinuman ang susuporta sa kanya, kailangan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Sa opisina, gaano man siya ka-stressed sa trabaho, kapag nakita nanood si Nin sa gilid at tuwang-tuwa na pinagmamasdan si Kipi habang nagluluto. Napakagwapo na, magaling pang magluto, at mahal na mahal pa ang kanyang asawa. Siguro ay maraming kabutihang ginawa siyang sa nakaraang buhay na nakilala niya si Kim Bi-se sa buhay na ito. Sa dami ng iniisip, hindi sinasadyang napaiin. Nang gabing iyon, nagkunwa si Nin na natutulog para subukan kanyang asawa. Nang ipikit niya ang kanyang mga mata, ramdaman niyang gumang ito sa ibabaw niya. Nang makita niyang gising ang kanyang asawa, sinabi ni Kim Bi-se na naglalagay lang siya ng gamit. Kalmado siyang nagsabi na matulog na siya at dapat ay matulog na rin siya ng maaga. Ngunit sa loob-loob niya, simula na siyang mag-alala at magduda. Kinabukasan, natuklasan niyang maingat na inilista ni Kim Bi-se ang kanyang gawi sa pag-inom ng tubig at oras ng pamumuhay. Natahimik ang kanyang puso dahil sa damdamin, ngunit mahinahon niya ring pinakiusapan na huwag na niya itong gawin sa hinaharap. Dahil ngayon, wala nang pagitan sa pagitan nila. Pagkatapos, isang araw, nawala na ng sensya si Tin Lee at tinakot si Kim Bi-se gamit ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, yumuko lang siya at sinabi sa matanda di siya gusto magrebelde, kundi sa halip ay mahina siya at hindi kayang magtrabaho para sa kanya. Hindi pa niya alam na narinig na ni Nin ang lahat. Pumasok si Nin sa pinakamataas na tensyon. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagkabigo. Tinutulungan mo si Tin Lee na bantayan ako. Nagmadali si Kim Bi-se na magpaliwanag na siya ay tinakot. Ngunit hindi madaling maapektuhan si Nin sa mga pag-aalala na iyon. Tumayo siya ng tuwid at sinabing, ang pamilyang ito ay may apelidong Ise. Hindi mo kailangang umasa sa matandang Tin. Sa maliit na restaurant, pinayuhan siya ng kanyang
kanyang tiyuhin na umalis na. Kung hindi mo kaya, umalis ka na sa pamilya Isi. Huwag mong isugal ang sarili mo ng ganoon. Ngunit umiling siya, kailangan kong tapusin ang plano na ito. Kapag nagdesisyon ka na, wala nang balikan. Kinunan ng litrato ng tauhan ni Tinli ang pagkikita nilang dalawa. Sa isang party sa pamilya Isi, ipinagmamalaki ni Tinli ang kanyang chef na manugang at inutusan siyang magluto para sa mga bisita. Sa harap ng maraming tao, sinisiraan siya nito na parang isa lang siyang alipin sa bahay. Ngunit nanatiling kalmado si Kinpi at tumugon ng may dal, isa akong chef. Ngunit sa pamilya Isi, ako ang asawa ni Nin at dapat kong isipin ang damdamin ng aking asawa. Gayunpaman, patuloy na sinisiraan si Kinpi ni Tinli at ng kanyang mga bisita. Sa tamang oras, lumabas si Nin at walang pag-aalinlangang nagpahayag kahit na siya ay dating chef o pulubi, siya ngayon ang aking asawa at hindi ko papayagan ang sinuman na apihin siya. Ang pamilyang ito ay may apelidong Isi, hindi Tin, matapang na sinabi ni Nin at inutusan si Gizi na ihatid ang mga bisita palabas. Si Tinli ay nanigas at ang mga bisita ay awkward na tumayo at pinaalis. Pagkatapos, sinubukan ni Gizi na pigilan si Kinpi. Nag-aalala siya na ang kanyang layunin ay makalapit sa kanyang kaibigan. Nagbigay siya ng ebidensya na may malapit na relasyon si Kinpi kay Sin. Isang makapangyarihang tao sa Kidney Group. Bakit magkakaroon ng ganoong relasyon ang isang chef? Humarap si Nin kay Kinpi. Gusto kong marinig ang iyong paliwanag. Dahan-dahang sumagot si Kinpi. Sa totoo lang, si Hin ang nag-sponsor sa akin. Nagsasabi siya ng totoo, ngunit takot siya na tingnan siya ni Nin nang may paghama. Isa siyang ulila at ang orphanage na kinalakihan niya ay sinusuportahan ni Hin. Kung wala siya, sigurado na hindi siya magkakaroon ng isang maliit na restaurant para magluto at mamuhay sa buhay na pinapangarap niya. Mahigpit niya nawakan kanyang kamay. Siya ay parang tunay na kuya sa akin. Tanong ni Nin, kung ganoon, bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Dahil natakot ako, pumiyok ang boses ni Kinpi. Natakot ako na isipin mo na ako ay walang kakayahan at nabubuhay lang sa awa ng iba. Lumapit si Nin at mahinahon na hinawakan ang kanyang kamay. Patawad, nagkamali ako sa pintindi sa iyo. Sa pagbabalik sa restaurant, nag-aalala ang kanyang tiyuhin, talaga bang gusto mong ilantad ang ating relasyon? Hindi ba magbibigay lang iyon ng dahilan sa mga tao na usisain tayo? Gusto kong magtiwala si Nin sa akin at si Detuan. Ang kanyang pagdududa ay isang pagkakataon para sa akin na gumanti. Kinabukasan, pumunta si Detuan sa restaurant na may dahilan na subukan ang kasanayan sa pagluluto ng chef. Ngunit ang totoo ay gusto niya pang mangalap ng impormasyon. Sa kasamaang palad, puro maanghang na pagkain ang inihain sa kanya. Kumunot ang noo ni Detuan, ganito kaanghang, tapos mainit na tubig pa ang ibibigay mo sa akin. Pagkatapos, gumawa siya ng dahilan na pupunta sa banyo at nagsimulang mag-imbestiga sa paligid. Pagkatapos, walang hiya siyang pumasok sa lihim na silid sa likod. Nang mahuli, ngumiti siya ng mapait, inasikaso kita bilang kaibigan ni Nin. Ngunit inimbestigahan mo ako na parang kriminal. Ano bang mali ang nagawa ko? Naglaban ang dalawa at natumba si Kinpi sa sahig. At sa sandaling iyon, dumating si Nin. Gusto siyang ipakita ni Detuan ang nasa likod ng kortina, ngunit puno lang ito ng mga resepe. Buntong hininga si Kinpi, kung hindi ka magtitiwala sa akin, maghiwalay na tayo. Hinila ni Nin si Detuan palabas at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanilang kasunduan sa kasal. Pinakiusapan niya na miwala siya na kaya niyang mapanatili ang ari-arian ng pamilya Isi. Siya at ako ay mag-asawa lamang na magkaibigan. Kung kailangan mo ng isang kasal na may kontrata, bakit hindi ako? Dahil hindi kita matutulungan na labanan si Tinli, ngunit maaaring maging isuporta sa labas. At si Kinpi ay ang taong maingat kong pinili, hindi na nakapagsalita si Detuan. Hindi ang ari-arian ni Nin ang dapat niyang alalahanin, kundi ang kanyang puso. Pagkatapos, lumapit si Nin sa kanyang sawa, kinuha ang malaki at maliit na salamin at mahinahon na sinabi, ibigay mo iyan sa akin. Aayusin ko para sa iyo, huwag ka nang magalit, okay? Habang lumalalim ang gabi, sumandal siya sa balikat nito at minasahe naman niya ang likod nito nang magreklamo siya na masakit. Bigla siyang nagtanong, may tinatago ka ba sa akin? Natigil siya at sumagot, siguro, may isang bagay na sa tingin ko ay nahulog na ako sa loob. Kinabukas, inakilala ni Nin ang kanyang asawa sa kanyang library at mahinahon na inilagay ang isang card sa kanyang kamay. Mag-asawa tayo, kaya natural lang na nagtitiwala ako sa iyo. Kinuha niya ang card at pumasok. Maaari mo na ba akong pagkatiwalaan ngayon? Tahimik lang siyang tumingin sa kanya at walang sinabi. Maya-maya, pumasok si Kinpi para maghanap ng mga dokumento at mabilis na kinunan ang mga ito ng litrato. Nang pumasok si Nin, nakita niya ito at nagtanong. Nagmamadali siyang sumagot, ang library ay may maraming libro tungkol sa malamang gamot. Wala akong oras para basahin ang mga ito sa araw, kaya sinamantala ko ang pagkakataon na tingnan ang mga ito. Kumunot ang noo ni Nin ng kaunti, ngunit hinayaan na lang niya ito. Kinabukasan, pumunta si Kinpi sa kanyang tiyuhin, maliit na restaurant para ibigay ang mga dokumento ng mga kasosyo ng Muin Group. Nang kunin mo ba ang listahan na ito, nahuli ka ba? Umiling si Kinpi pero pakiramdam ko ay nag-iingat na sa akin si Nin. Buntong hininga ang tiyuhin at seryosong sinabi, Kinpi, mag-isa ka sa pamilya kaya kailangan mong maging maingat sa iyong kaligtasan. Para sa akin, wala nang mas mahalaga pa sa iyo. Pagkatapos, tumuon ang kanyang tingin sa pangalan na Mintil. Ang taong ito ay nasa listahan din ng kanilang mga kamiting. Nag-set siya ng lunch meeting sa susunod na linggo. Nang araw na iyon, nakipagkita si Kinpi at ang lalaking iyon sa maliit na restaurant. Mula sa malayo, tahimik na nagmamasid si Nin.
Ining, at isang pagdududa ang dumaan sa kanyang mga mata nang makita niya. Hindi ba siya ang distributor na palaging nakikipagtulungan sa Esenwin? Sa sumunod na sandali, kinuha niya ang kanyang telepono at bumulong habang tinatawag ang kalihim na si Lu. Biglang lumitaw si Shen at nagulat na nagtanong, bakit ka nandito? Nang hindi naghihintay ng sagot, sinabi niyang, napakaswerte mo, gusto kitang dalhin upang makilala ang isang tao. Pagdating nila, medyo nagulat siyang marinig si Mingrui na sinasabi ang mga nagawa ni Qianzi, na tumulong sa kanyang makipagnegosasyon para sa isang kooperasyon sa negosyo. Umiti ang matanda at sinabi kay Ining, nahanap mo ang isang mabuting asawa. Tiningnan ni Ining ang kanyang asawa at isang ideya ang biglang lumitaw sa kanyang puso, dapat ba akong magtiwala sa kanya ng kaunti pa? Bago sila umalis, may sinabi si Shen kay Mingrui. Pagkatapos, tinanong ni Ining ang kanyang asawa, bakit mo ako tinulungan? Dahan-dahang ipinaliwanag ni Ining na ng araw na iyon, aksidente niyang nalaman na si Boss Lee ay isa sa kanyang mga kliyente. Dahil naisip niyang nahihirapan ka sa kumpanya, nais niyang subukan kung magagamit niya ang kanyang sariling paraan upang matulungan ka. Hindi mo ako sisihin, di ba? Napailing siya sa hiya. Pasensya na, mali ang pagkakaintindi ko sa iyo. Sana ay hindi ka magalit sa akin. Tinitigan niya siya ng may maamo na tingin. Ayos lang, kahit magduda ka sa akin ng 1,000 o 20,000 beses, patutunayan ko sa iyo sa bawat pagkakataon na lagi akong nasa panig mo. Sa kumpanya, naging maingay ang kapaligiran. Isang empleyado ang bumulong kay Wenwen. Ang galing talaga. Si Wenwen, isang kasosyo na nakikipagtulungan sa atin, ay halos ikansela ang kontrata. Subalit, si Bossy ay nagtagumpay sa negosasyon. Tumango si Wenwen, ngunit ng uyam, mahusay talaga siya. Hindi ko lang alam kung anong paraan ang ginamit niya. Kinabukas sa kumpanya, tumayo si Ining sa harap ng lahat at malakas na sinabi, sa ngayon, mayroon akong bagong proyekto sa aking mga kamay. Kung sino man ang interesado ay maaaring mag-sign up kay Kalihim Lu. Hindi nagtagal, nagsalita din si Kelly, sakto, mayroon din akong isang creative exhibition na nangangailangan ng tulong. Kung sino man ang interesado ay maaaring lumapit sa akin. Sa ibaba, nagbulungan ang mga empleyado, si Bossy ay ang magiging may-ari ng kumpanya. Hindi magandang hindi pumunta. Pero hindi rin natin dapat galitin si Boss Qian. Sa huli, tahimik na tiningnan ni Ining ang listahan at walang nag-sign up. Huminga ng malalim si Ining, ayos lang, gagawin ko ito ng mag-isa. Gabi na, nakaupo pa rin si Ining sa harap ng computer screen, abala sa mga dokumento. Pumasok si Qianzi at mumiti, natakot akong hindi ka pa kumain ng hapunan, kaya sinadya kitang dalhan. Dahan-dahan niyang inilagay ang bag sa lamesa. Kinuha niya ang kutsara at tinikman ito. Lumambot ang kanyang mga mata, ngunit bigla niyang naalala na mayroon pa siyang meeting. Bumalik siya sa online meeting at naging abala hanggang sa napagod at nakatulog. Nakita marahan siyang umiti at tumugon, dati hindi ko napansin, ang ganda pala ng itsura mo kapag tulog. Pagkatapos makopya ang mga dokumento, tumawa si Qianzi, kung gayon, umuwi na tayo. Kinabukasan, nang marinig ni Qianli at Wenwen na matagumpay na nilagdaan ni Ining ang kontrata kay Boss Lee, labis silang nagulat. Nais ni Wenwen na makita kung sino tumulong kay Boss Lee at aksidente niyang nakita si Shen, na nagulat na napagtanto, hindi bagi ito ang lalaking nanliligaw sa akin dati. Siya kaya ang bagong asawa ni Boss Lee. Isang mapanuyang boses ang narinig sa likod, nandito na si Bossy. Wenwen, wala ka bang lalaki? Bakit mo kailangan kumapit sa asawa ng iba? Lumapit si Ining. Si Wenwen ay hindi pa rin nagpapatinag at sinabi ng may panunukso, alam mo ba, ang mahal mong asawa ay isang mapagsamantala at babaero lamang. Nagmadaling nagpaliwanag si Qianzi, hindi totoo yan. Binala ni Ining ang paninira ni Wenwen sa kanyang asawa at ipinagtanggol pa rin siya na nagpaal sa kabilang panig sa galit. Ngunit pagkatapos ay nagkunwari si Ining na nagtatampo at nais umuwi upang kausapin ang kanyang asawa ng pribado. Nangyari iyon noong si Qianli ay kumuha ng kapangyarihan na kay Yuan. Dahil si Wenwen ay anak sa labas ng matanda sa kanyang dating kasintahan, nagdiwang siya at sinabi na si Yuan ay mapupunta sa kamay ng kanyang ama. Narinig ito ni Qianzi kaya nais niyang lapitan ang babae upang mangalap ng karagdagang impormasyon, ngunit wala siyang nakuhang anumang benepisyo kaya sumuko siya. Umalis si Qianzi sa kumpanya at nalilito kung paano magpapaliwanag sa kanyang asawa nang makasalubong niya si En. Muli siyang kinutya, ano, pinalayas ka na ba ni Ining? Narinig ko na ang lahat mula kay Wenwen. Walang emosyon na sumagot si Qianzi. Ano ang kinalaman yan sa iyo? Ano man ang kaya mong gawin, kaya ko ring gawin. Tumugon si Rian. Hinigpitan ni Qianzi ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay determinadong, Rian, tinanong mo na ba ang iyong ama? Pagkatapos pumasok siya sa elevator at umalis, balik sa maliit na tindahan at nagluto ng saba para sa kanyang asawa. Tawarin mo ako, nagkamali talaga ako. Matagal siyang tinitigan ni Ining at mahinang sinabi, ang totoo, matagal ko nang alam ang tungkol sa iyong nakaraan. Kahit sa paghar ngayon, kailangan suriin ang background, lalo na sa pag-aasawa. Kaya bakit mo pa rin ako pinili? Nagtatakang tanong ni Qianzi, ito ay isang kontrata ng kasal. Mayroon kang iyong mga layunin at mayroon din akong sa akin. Walang sinuman ang mas marangal kaysa sa isa't iisa. Bukod pa rito, pinili kita dahil tinulungan mo ako noon. Tila bumalik ang mga lumala. Noong panahong iyon, sa isang international airport, si Ining ay desperadong tumatawag sa maraming tao para tulungan siyang bumili ng tiket ng eroplano. Ngunit kahit na nagbayad siya ng ilang beses ng halaga, walang sinuman ang makatulong sa kanya. Pagkatapos ay tumawag ang kanyang lolo upang sabihin na hindi na makakaghintay ang kanyang ina at nagsimula siyang umiyak sa hiya.
Pagkatapos ay inalok siya ng isang kamay, si Qianzi, at inanyayahan siyang uminom ng isang mangkok ng mainit na sabaw. Ang isang taong kayang magbigay ng kabaitan sa isang estranghero ay tiyak na hindi masamang tao, kaya pinilita. Mahigpit na hawakan ni Qianzi ang kamay ng kanyang asawa. Sa una, totoo na pumayag ako dahil napakaganda ng iyong mga kondisyon. Ngunit pagkatapos, natanto ko na ikaw ang unang taong nagbigay sa akin respeto, nagbigay sa akin ng pag-asa, tumulong sa akin ng husto. Kaya daghitapat ako sa iyo. Umiti siya. Nang akmang lalapit na sila sa isa-gi-isa, pumasok ang isang walang alam na empleyado at nira ang magandang sandali. Pagkaalis ng babae, sinabi niya kay Shen, mukhang mabuting tao si Ining. Kaya, kung malalaman niya ang tunay na layunin ni Shen, sa tingin mo ba ay matatanggap niya ito? Hindi rin alam ni Qianzi kung ano ang pinakamahusay na gagawin dahil ayaw niyang saktan siya. Dahil dito, binago niya ang kanyang target sa pangangalap ng impormasyon kay Qianli. Pagbalik sa bahay ng pamilya Yi, biglang pumasok si Shen sa silid ni Qianli upang maghanap at sa parehong sandali, bumalik ang matanda kasama ang kanyang minamahal na kasintahan. Nagtago si Shen sa sulok ng kurtina at narinig ang babae na nagsasabi tungkol kay Boss Wang mula sa pabrika ng materyales. Tinanong niya siya kung maaaring mag-angkat pa ng ilang tonelada ng hilaw na material si Yuan. Nagbuntong hininga si Boss Qianli na mahigpit ang kontrol ni Ining kamakailan at maghihintay muna siya hanggang sa lumipas ang gulo. Pagkatapos, nagpatuloy ang magkasintahan sa kanilang pagpapanggap at biglang nakarinig ng ingay. Sa sandaling iyon, magalang na sinabi ng isang katulong, binatang manugang, pinapunta ka ng matanda. Umalis si Qianli at nag-text si Shen sa kanyang tauhan upang mag-isip ng paraan para umalis si Xinlian sa bahay ng pamilya. Pagkatapos, tumunog ang telepono ni Xinlian at binati siya na siya ang maswerteng customer na nanalo ng jackpot. Hindi siya naniwala at umungol, ngunit nang marinig niyang wala siyang kailangang bayaran at kailangan lang niyang kunin ang premyo, masaya siyang kinuha ang kanyang sapatos at umalis kaagad. Bumalik si Shen sa isang maliit na tindahan at nalaman na sina Qianli at Xinlian ay nagmamahalan noong bata pa sila. Samantala, ang babaeng niloko niya para umalis ay nasa istasyon na ng pulisya at tiyak na hindi siya magagalit. Kaya, kaagad pagkatapos, muling nag-date ang magkasintahan na nakakainis kay Shen. Ginawa niyang dahilan na hindi maganda ang pakiramdam ng lolo ni Ining para pabalikin siya. Nagmamadaling puksiin sa silid ng ospital na may pag-aalala sa kanyang mga mata. Samantala, nag-away sina Yen at Shen. Pagkatapos, lumabas siya at ipinagtanggol si Qianzi. Pagkatapos ay nagtataka siyang tanong kung bakit biglang nawala ng malay ang niyang lol. Nag-aalangang sinabi ni Qianzi na si Qianli ang kagagawan. Mabilis na pumunta si Ining sa silid ng kanyang ama. Narinig ang mga tunog sa loob at galit na pumasok. Lumuluha ang kanyang mga mata. Karapat dapat ba kayong mga mangangalunya sa aking ina? Lumapit si Qianli at sinagot siya. Matagal nang wala ang ina, kaya makatarungan lamang na humanap ako ng ibang tao. Kinuha niya ang larawan ng kanyang ina at galit na sinabi, naglakas loob pa kayong gawin ito sa harap ng aking ina, nakakasuklam. Dinurog niya ang larawan ng kanyang ina at ama, pinunit ito sa dalawa at itinapon ang bahagi ng matanda na nagdulot ng sugat sa kanyang kamay. Nang lumabas si Ining, nagmamadaling kumuha si Rian ng tuwalya upang punasan ang kanyang dugo. Pagkatapos ay dahan-dahan niya siyang inaliw. Nang makita ito ni Qianzi, kailangan niyang ilagay ang first aid kit sa kanyang kamay. Pagsapit ng gabi, nakita pa rin niya siyang mag-isang umiinom ng alak. Inilagay niya ang spring water bath na ulam malapit doon at umalis. Hating gabi na, bumalik siya sa kanyang silid upang hanapin siya at pasalamatan siya para sa pagkain. Ngunit sinabi rin niya ang totoo na alam niyang sinasadya niyang ayusin ito upang makita niya ang nangyari ngayon. Hindi tumutol si Qianzi at tumango siya. Matagal ko nang alam, hindi ko lang alam kung paano sa iyo. Hinawakan ni Ining ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay determinadong, huwag kang mag-alala, tiyak na paalisin ko sila rito. Lasing na si Ining, ang init ng alak ay naramdaman sa kanyang mga pisngi. Hinila niya siya papalap at hating biyo kalahat seryoso. Nagkaroon sila ng isang matamis na gabi. Kinabukasan, nagising siya na may sakit sa ulo at dahan-dahang naalala ang nangyari. Pagkatapos ay ngumiti siya ng bahagya. Sinabi ni Qianzi sa kanya na mangako sa kanya na huwag siyang uminom ng basta-basta sa labas. Pagkatapos ay sinubukan niya siyang halikan, ngunit nahihiya siyang tumakbo. Pagkatapos ng almusal, dinalhan ni Ining ng nilaga ang kanyang lolo. Tumango ang kanyang lolo, nasiyahan sa ulam na pinaghirapan ni Qianzi. Pagkatapos, nag-aalala siya ng makipag-away ang kanyang apo kay Qianli. Kaaupo mo pa lang sa posisyon. Huwag kang magpadala sa emosyon. Kung gagawin mong malaki ang issue, gagamitin ito ng kabilang paniglaban sa iyo. Tumango si Ining, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Huwag kang mag-alala, tiyak na poprotek ko ang iyong pagpapagal at ang sa aking ina. Sa kumpanya, nang marinig na balak ni Ining na putulin ang produksyon ng Giliaw, ang pangunahing produkto na kumikita para sa kumpanya, nagalit si Qianli at sinabihan si Wenwen na ibalita ito sa grupo ni Boss Lee. Kasama na sila sa production line na ito, simula pa noong itatag ang pabrika. Kung malalaman nilang gusto itong putulin ni Ining pagkaupo pa lang niya sa posisyon, tiyak na magkakagulo sila. Inaasahan, kinabukasan ay nagkagulo ang kumpanya. Kailangang magpaliwanag si Ining ng malinaw, kung hindi ito matatapos. Kalmadong inihayag ni Ining na ang pagputol sa Gilinggaw production line ay para sa mas mahusay na pag-unlad ng kumpanya. Ang lahat ay maaayos, ngunit ang malalakas na pagtutol ay sumambulat. Para sa mas mahusay na iyuan, basta sasabihin mo lang na ititigil mo ito. Ito ba ay nangangahulugang nakalimutan mo na ang pinagmulan? Kung magpapatuloy ito, mababagsak ang iyuan sa iyong mga kamay. Ang mga matatanda ay nagtatanong sa kanya ng puno ng galit. Ang galit ay kumalat na parang apoy. Si Ining ay nanatiling
Laging matatag, ang kanyang boses ay malinaw at kalmado. Alam ko na ang Gilinggaw ang unang produkto ng itatag ang Yuan. Ngunit ang pagputol sa production line na ito ay para rin sa pagliligtas sa kumpanya sa pamamagitan ng pagputol ng pagkalugi sa amang panahon. Nagsigawan ang lahat at sumugo sa kanyang opina upang magkha ng kaguluhan kahit na sinubukan silang pigilan ng assistant at ni Yen. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Qianli at bumaling sa lahat. Si Bo Qining ay bata pa at hindi naiintindihan ang mga bagay-bagay. Huwag na kayong magtalo sa kanya. Pagkatapos ay inutusan niya ang isang tao na imbitahin ang mga tao na uminom ng tsaa at pag-usapan ang mga bagay-bagay. Nang bumalik sa normal ang mga bagay-bagay, lumapit si Rian kay Yining, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Alam ni Yining na ang nangyari ngayon ay hindi simple. Ngunit bumiti lang siya ng hagya at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng takot. Hindi bale kung anong laro ang laruin niya, gagawin ko ng maayos ang aking trabaho. Nagpakita siya ng hindi matitinag na determinasyon. Sa sandaling iyon, nasa bahay si Yancheng nang makita niyang nalulungkot ang kanyang asawa at umiinom ng alak. Labis siyang nag-alala, nakaupo lang siya doon ng tahimik at walang sinasabi. Tumayo si Shen, magluluto ako ng masarap na pagkain para sa iyo, okay? At dahan-dahang sinabi, ang tiyan ng isang tao ay ang sentro ng kanilang emosyon. Paulit-ulit na niyang sinabi ang linyang iyon, ngunit ngayon ay mas makabuluhan ito kaysa dati. Umiinit ang kalan at ang kusina ay nababalutan ng banayad na amoy. Pagkatapos ng isang maliit na kagat, tumango si Ining. Talagang mas gumanda ang pakiramdam ko. Pinapasalamatan ni Ining si Qianzi sa pag-aalaga sa kanya ng labis. Sa mga bagay sa kumpanya, walang magagawa si Qianzi kundi ang magluto ng masarap na pagkain upang pasayahin si Ining. Dahan-dahang kinagat ni Ining kanyang ibabang labi. Ngayon, tinuro ako ng mga tao. Silang lahat ay mga veteranong empleyado mula noong itatag ang Yuan. Sinabi nila na nakalimutan ko ang aking pinagmulan at na masisira ang Yuan sa aking mga kamay. Mali ba ako? Matagal niya siyang tinitigan at sinabi ng may paninindigan, huwag kang makinig sa kanila. Alam ko kung gaano mo kamahal ang Yuan. Paano mo ito masisira? Mahinang tumango si Ining. Alam ko na kung ano ang gagawin. Ngumiti siya. Lagi akong nasa tabi mo. Isang araw pa, nagalit na naman si Qianli at Wenwen dahil determinado pa rin si Ining na putulin ang Gilinggaw production line. Akmang tatawagin na ni Wenwen grupo ni Boss Li upang mag-ingay muli. Ngunit lumapit si Boss Qianli at ulong sa kantain niya. Inutusan siyang yusin ang ilang tao na gumawa ng aksyon ngayong gabi. Sa gitna ng gabi, pumunta si Ining sa parking lot para umuwi. Ngunit naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Pagkatapos ay bigla siyang inatake ng dalawang laki. Sa sandaling iyon, ang natatarantang boses ni Qianzi ay umalinggaw-ngaw. Tumakbo siya upang iligtas siya at sinaktan siya ng mga ito. Ngunit inabot ni Ning ang kanyang kamay upang harangin ang suntok para sa kanyang asawa. Pagkatapos, umating ang security guard upang iligtila sa tamang oras. Sa huli, magkaitak sila sa kama habang nakabanda ang kamay ni Ining. Kinamumuhian ni Qian ang kanyang sarili. Bakit ako sinandalan noon? Pumiti siya at sinabi, asawa kita. Ang protektahan ka ay ang nararapat kong gawin. Bukod pa rito, nabi ko na iyo noong propose ka, palagi kitang poprotektahan. Ngayon, kahit na ang kanilang relasyon ay nagsimula bilang isang kontrata, ang totoong dami ay pumasok sa bawat sandali. Walang emosyon na sinabi ni Qianzi. Sa isang sulyap pa lang, alam kong si Qianli ang gumawa niyan. Hinap niya ang buhok niya, dahil sa kabaitan mo, iniisip mo ang buong mundo ay mabait. Pero hindi, marami pa ring masasamang tao sa mundong ito. Kailangan mong maging laging handa. Mahinang tumango siya. Ngayon, nasa tabi ko na ang aka ng kamay. Isang ideya ang biglang lumitaw sa isip ni Qianzi. Tutuloy ko ang plano. Kinabukasan, tinulungan ni Qianzi ang kanyang asawa na mag-almusal. Habang nagiging sweet sila, dumating si Rian. Ibinigay niya sa kanya ang mga dokumentong nakuha niya mula sa computer ng kanyang ama at natuklasan na ang issue sa Gilinggaw production line ay hindi simple. Tiyak na malalim ang pagkakalahok ni Qianli. Tiningnan ni Yining ang mga dokumento sa kanyang kamay. Kanyang mga mata ay naging seryoso. Kaya pala hindi niya ako pinayagang putulin ito noon. May napakaraming problema sa loob. Kailangan kong lutasin ang mga ito sa ugat mismo. Pagkaalis ni Ining, nagsimulang mag-away ang dalawang magkaribal. Kumbaga, dalawang bata na nag-aaway para sa tubig. Nang bumalik si Ining, nakita niya ito at gusto niyang tumawa. Kinabukasan, hindi pa man humupa ang tensyon, isang grupo ng mga tao ang nagsimulang magtipon sa labas ng kumpanya at sumigaw. Umalis si Ining sa Yuan. Namutla si Ining pagdating niya. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Hindi niya kailanman inutos ang pagtanggal ng mga empleyado o sinadya na saktan ang sinuman. Si Qianzi, na nasa tabi niya, ay bahagyang kumunot ang kanyang noo. Si Qianli na naman. Huminto sila sa isang supermarket. Biglang nagbiro siya. Itinuro ang isang istante na puno ng gilinggaw. Hindi masarap yan. Huwag mong bilhin. Bilhin mo ito. Mahinang tumawa siya at kinuha ang inirekomenda niya. Ngunit ang kanyang tingin ay naakit sa walang laman na istante. Kape, gatas, milk tea, lahat ay binili ng mga tao. Ang gilinggaw lang ng Yuan ang nanatili doon, hindi man lang ginalaw ng sinuman. Kita mo, sabi ni Qianzi, hinihila siya upang magpatuloy sa isa pang lugar. Isang maliit na kainan na nasa loob ng kalye ang lumabas. Nag-order siya ng isang matamis na dessert at inalok siya nito. Simula bata pa ako, hindi ko na gusto ang gilinggaw sa bahay, sabi niya. Napakabigat, sagot niya. Mayroon pa ring mga tao na nangangailangan nito. Ngumiti si Qianzi at itinuro ang mga customer sa kainan na masayang kumakain ng gilinggaw. Tingnan mo, hindi tulad sa supermarket, dito gusto nila ito.
Nahirapan si Yining na unawain na ang problema ay hindi sa produkto, kundi sa paglapit sa tamang grupo ng customer. Dahan-dahang lumiwanag ang kanyang mga mata. Kung gayon, hindi ko kailangang alisin ang gilinggaw, sabi niya sa kanyang sarili. Sa halip, hahatiin ko ito sa dalawang magkahiwalay na linya ng produkto, isang abot-kayang linya para sa pangunahing pangangailangan at isang mataas na kalidad, makabagong linya na kaakit-akit sa mga kabataan. Magagawa ko ito. Umiti siya at tiningnan si Kenzie. Ano man ang mangyari, hindi ko iiwan ang pinagmulan ng Yuan. Ngunit sisiguraduhin kong babalik ito sa isang bagong paraan. Napakatalino ni Boss Yi, tumugon si Kenzie sa unang pagkakataon pagkatapos ng ilang araw. Nagtatawanan silang dalawa ng mahina, sa gitna ng unos na naghihintay sa labas. Sa gitna ng simpleng hapunan, tumingala siya at tiningnan siya. Salamat sa iyo para sa nangyari ngayon. Tinulungan mo ako kita ang mga bagay na hindi ko kailanman nakita dati. Umiti si Kenzie, sinabi ko na sa iyo, biging ka ng kamay mo ako. Kinabukasan sa kumpanya, nakita ang grupo ni Boss Lee na nagtitipon at pumunta sa opisina ni Boss Yi. Bumulong siya kay Wenwen, ginalit mo na ba ulit ang mga matatandang iyon? Ngunit hindi naging ayon kanyang gusto ang mga bagay-bagay. Ang saloobin ng mga matatanda ay lubusang nagbago. Boss Yi, humihingi kami ng paumanhin. Dati, tudyukan kami ng iba at akala namin na nandito lang para gumawa ng gulo. Sila say punong-puno ng pagkabalisa, hindi niya inaasahan di lang siya nag-usig sa aming kasinungalingan, ngunit palagi pa siyang nag-iisip para sa amin. May puso at dangal, karapat-dapat nga siyang maging tagapagmana na pinili ng boss. Si Yining ay gumiti at bumaling kay Tio Effie sa bandang huli, mayroon tayong ilang mga plano para sa produkto, maaari tayong maglakad habang nag-uusap. Tumango si Tio Devi, isang tao ang itinuro si Wenwen, siya yan. Dati, siya lagi ang nagpapalaki ng gulo, gusto niya akong paalisin sa Yuan. Huwag kang magsabi ng kung ano-ano, hindi ako, mabilis na tumugon si Wenwen, namumutla. Ngunit ang mga mata ng mga nasa paligid ay sabay-sabay na tumingin sa kanya na may pagdududa. Sabihin mo sa harap ko kung mayroon kang sasabihin, hindi na kailangan pang maglaro sa likod ko. Tiningnan niya ng diretso si Wenwen, kalmado at matalas ang boses niya. Kung hindi ka maayos, umuwi ka at magpahinga, hindi mo na kailangang bumalik para magtrabaho. Tiningnan ni Yining ang iba pa, at isa-isa silang tahimik na nagsikalat at bumalik sa kanilang mga posisyon. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating si Rinan at inanyayahan siya ni Yining na tikman ang premium natsaa. Agad niyang nabasa na maihihingin siyang pabor, at hindi naman siya nagtago ng anumang bagay sa kanya. Gusto kong panatilihin ang lumang bersyon ng Gao Giling. Ngunit maglalabas ako ng isa pang linya ng premium na regalo sa tradisyonal at eleganteng estilo. Ngunit para sa panlabas na disenyo, gusto kong tulungan mo ako, isang master ng watercolor painting. Agad na mayag si Rinan. Pagkatapos ay napsin niya na ang babaeng gusto niya ay baga tema ng kanyang pagpipinta. Mabilis na iginuhit ni Rin ang figura ni Yining at sa huli, natapos ang pagpipinta at nagustuhan ito ni Yining. Dumating si Qianzi na may dalang pagkain sa hating gabi at uusap sina Yining at Rinan tungkol sa bagong disenyo ng packaging para sa Gao Giling. Si Rinan ay parehong master ng watercolor painting at isang mapagkakatiwalaang kaibigan. Kaya, hiniling ni Yining sa kanya na tulungan niya sa paglikha ng eleganteng tradisyonal na estilo para sa premium na linya ng produkto. Tiningnan ni Qianzi ang disenyo, ngunit hindi man lang siya nag-abalang purihin ito. Ibinagsak niya lang ang normal lang naman, pagkatapos ay sinabing, ang ganda ng pagpipinta, marahil ang isang eleganteng tao tulad ni Rinan ang makaka-appreciate niyan, ngunit para sa isang ordinaryong tao tulad ko, hindi ko maintindihan. Ang sinabing ito ay may tuso, ngunit nagbigay ng tamang ideya, kay Yin na dapat niyang isaalang-alang ang isang disenyo na mas malapit sa panlasa ng publiko. Ang kapaligiran ay may kaunting katalinuhan at amoy ng kanin, kaya oras na para kumain. Nagdala si Qianzi ng 2 servings dahil hindi niya alam na may pangatlong tao. Buong puso niyang ibinigay ang kanyang sariling serving at nagplano siyang magutom. Nang marinig ito ni Rinan, bigla siyang nagsalita at sinabing hindi siya kumakain ng ordinaryong kanin ni Qianzi. Kailangan ni Yining na masayang tinanggap ni Qianzi ang trabaho na subuan siya, bawat ubo, at hindi nakalimutang ipromote ang Gao Giling na may gas na gawa ng sariling kumpanya nito, masarap at lang side effect. Ang dalawa ay nag-uusap habang halatang nagsiselos. Sa huli, sinabi ni Rinan na pag-iipan niya ang pagdidisenyo ng mas madaling maunawa ang bersyon. Sinamantala ni Yining ang pagkakataon na linawin na sinabi niya kay Rinan ang tungkol sa kontrata ng kasal nila ni Qianzi. Ayaw niyang magkamali si Rinan o sirain ang plano. Pinakalma niya si Qianzi at sinabing hindi na sila nasa ilalim ng kontrata ngayon. Sa labas, sinabi ni Qianzi na hindi siya galit ngunit nakasimangot pa ang mukha niya. Napansin ni Yining na hindi siya galit kundi nagsiselos lang siya. At dumating ang isa pang mahalagang araw, ang kaarawan ng lolo ni Yining. Sa mainit at mayang kapaligiran, personal na ginawa ni Yining peach-shaped steamed buns para ibig sa kanyang lolo. Sinasabing ito ay para hilingin sa kanya ang kalusugan at mahabang buhay. Naantig ang lolo niya hindi lang dahil sa buns, kundi dahil nakikita niyang lalo silang naging malapit. Sa pagkakataong ito, nagbahagi rin siya ng taos-pusong salita kay Qianzi. Sinabi niya ang pagpapasal ni Yin bago ibigay ang kumpanya sa kanya ay hindi isang mahigpit na tunin. Ito ay dahil nag-aalala siya na baka mamuhay siya ng mag-isa at malunod sa buhay at trabaho na walang magbantay sa kanya. Ngunit nakita niya siyang kasama si Qianzi, napagtanto niya na hindi na siya isang madalas na mandirigma.
Siya sa naging masino at nangako rin si Kianzi na alagaan siya ng to. Sa harap ng maraming tao, opisyal na ipinahayag ng lolo niya ang paglilipang lahat ng mga shares at ari-arian kay Yining. Ibinigay sa kanya ang posisyon ng chairman si He ng Yuan Group. Lahat ay patuloy na nagdiriwang at nag-iinom at si Yining ay uminom ng uminom. Dumating din si Rin at masayang sinabi na sa wakas ay natupad kanyang harap. Ngunit nagulat siya nang makita niya si Kianzi na inaalalayan siya dahil lasing na siya. At si Yining naman ay humiling ng halik at ang rurok ay nang buhatin siya ni Kianzi pabalik sa silid tulugan na may malamig mukha at sinabing, "Sige na, mag-asawa tayo." Sumagot si Rinan, "Kontrata lang yon." Ngunit sumulyap si Kianzi at binigyang diin, "Kung ganoon, dapat mo ring tandaan ang iyong tungkulin bilang matalik na kaibigan, hindi ba?" Pagkatapos noon, lumapit sa kanya si Qianli. Gusto niyang traidorin ni Rinan si Yining. Gamitin ang kanyang mga shares at makipagsabwatan sa kanyang ama para suportahan ang panig niya. Bilang kapalit, hahayaan niyang pumunta si Yining sa kanya ng buo. Parang isang akaaking alok, ngunit nakakatakot din habang nagbabata ang panganib na hindi alam ni Yining. Siya naman ay lasing at nagbibi ng mga regalo kay Kianzi. O, ano pa ang mas maganda at mas pino kaysa sa mga personal hygiene products para sa kalalakihan. Pagkatapos ay nagyakapan ang dalawa na parang damit at tubig sa washing machine. Kinaumagahan, nagpatuloy ang pagbibigay ng regalo at sa pagkakataong ito ay isang hardin na puno ng paboritong herbs ni Kianzi. Sinabi niya na alam niyang wala siyang pakiramdam ng pag-aari kaya gusto niyang bigyan siya ng sariling maliit na suit. Habang si Yining ay walang pakialam na nagiging mabing asawa at nagbigay ng mga halaman, sinabi ni Kianzi sa sarili niya na dapat niya lang siyang ituring na isang kagamitan. Dahil sa masakit na nakaraan kung saan sinaktan ang kanyang ina, kailangan niyang maghiganti. 10 taon na ang nakalilipas, sabay-sabay na nagbalita ang media ang 8-foot buns ay may masamang epekto. Produkto ay naglalaman ng nakakalason na sangkap at giging sanhi ng stroke. Determinado ang pamilya ng biktima na sampa ng kaso at ang galit na publiko ay nagtipon-tipon para sirain ang kanilang tahanan. Kasabay nito, dumating ang masamang balita na nasunog ang mahalagang herbal garden na iniwan ng ama ni Kianzi. Nang makita ang usok at apoy na sumusunog sa bawat halaman, nawala ng ulirat ang ina ni Kianzi. Pagkatapos noon, hindi na siya makapagpapakalma at pumanaw siya sa sakit at kawalan ng pag-asa. Lahat naging abo na lamang. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, inihayag ng tiyuhin ni Kianzi ang katotohanan lahat ay dahil kay Ian na nasa likod ng lahat. Siya ang, dahil gusto niyang makuha ang recipe ng 8-foot buns, ay naghahanap ng paraan para sirain ang reputasyon at bigyan ng presyon ang ina Kianzi para bumagsak. Ang mga mata ni Kianzi ay mula sa kalungkutan ay naging puot. "Huwag kang mag-ala, ina, maghihiganti ako para sa iyo." Isang hindi inaasahang pangyayari ang dumating sa pamilya Yining, pumanaw ang lolo ni Yining. Nakatanggap siya ng tawag na nagbalita ng masamang balita sa gulat. Tumawag siya sa asawa niya ng maraming beses pero hindi sumasagot si Kianzi. Dahil sa oras na iyon, pinapaalalahanan siya ng kanyang tiyuhin tungkol sa nakaraang galit. Binanggit niya na kung buhay pa ang kanyang kapatid, magiging iba ang lahat. Malamig na sumagot si Kianzi, "Alam ko ang dapat kong gawin. Si Yining ay isa lamang kagamitan para sa akin." Nag-usap sila tungkol sa plano na kunin ang Yuan at nang bumalik si Kianzi, narinig niya ang masamang balita mula kay Bawen. Mabilis siyang tumakbo para hanapin ang kanyang asawa at nakita siyang tulala sa selar ng alak. Plano niyang magbigay ng ginhawa sa kanya, ngunit naalala ang kanyang sumpa kaya hindi na lang siya mapit. Kinabukasan, pagkatapos ihatid ni Yining ang kanyang lolo sa huling hantungan, agad siyang bumalik sa trabaho. Nag-makeup siya ng maayos at luwas na may kalmadong aura. Sinubukan niyang panatilihin kanyang sarili at magpatuloy sa trabaho tulad na dati. Tiningnan niya muling nakaraang planong disenyo at nagpa siya na tapusin ang proyekto sa kabila ng pairinan na magpahinga. Kalmadong sumagot si Yining, "Dahil pumanaw na si lolo, kailangan kong maging mas malakas." Nagpa siya si Kian na sunduin siya, ngunit sa mismong oras na iyon ay nakita niyang labis ang pag-aalala ni Ian sa kanyang asawa, kaya naging tensyonado ang kapaligiran. Ang dalawang lalaki ay nag-aagawan sa pag-aalaga kay Yining at naiinis siya. Sumigaw siya ng malakas, "Tama na. Maaari ba kayong huwag na lang akong abalahin?" Pagkatapos ay malis siyang mag-isa. Pagkalabas lang ni Yining sa silyo, dumating si Lee at siniguan siya na malang ang lolo at may gana ka pumunta sa kumpanya. Inignore niya ang kanyang pagpanggap at umalis ng may determinasyon. Ngunit biglang may isang sasakyan na sumugod at si Yining ay tahimik na nakaupo sa harap ng malamig na lugaw. Sa sandaling iyon, dumating si Rinan na may dalang isang bag ng xiaolongbao. "Pumunta ako sa tindahan kung saan tayo madalas kumain noong bata pa tayo para bilhin ito para sa iyo," sabi niya. Nagulat si Yining na nahanap pa rin niya ang tindahan na iyon. Tinikman niya ito at ngumiti, "Ito pa rin ang lasa noong bata pa ako." Pagkatapos, maling siya kay Kianzi, "Ikaw din, tikman mo." Tinikman ni Kianzi ito at tumango, "Ayos din naman." Ang kapaligiran ay naging mas magaan, at pagkatapos noon, narinig ang ingay ng pag-aaway at mga bagay na nababagsak mula sa silid ng ulo niya. Tumakbo siya at nakita ang katulong na itinulak layo at ang mga gamit ay nagkala. Sumigaw siya, "Anong ginagawa ninyo?" Kalmadong sumagot ang kanyang ama, "Nakita ko na maganda ang feng shui ng silid na ito, kaya plano kong lumipat." Galit na sinabi ni Yining, "Sinasabi ko sa iyo, huwag mong galawin ang anumang bagay sa silid na ito." Tumawa siya ng malamig, "Batas, ako ang nagmamay-ari ng kalahati. Salamat sa ina mo." Galit na nakipagtalo siya sa kanyang ama. Sa huli, sinabi niya lang, "Hindi ako lilipat ngayon, ngunit tandaan mo kung sino ang may-ari ng bahay na ito." Si Yining ay nanatiling tahimik at sinabi, "Tio Wen, ibalik ang mga
gamit. Ngayon, ang kapaligiran sa bahay ay puro lamig at kapaitan. Malungkot na sinabi ni Ining, wala akong silbi, hindi ko man lang maipagtanggol ang silid ng lolo ko, hindi ba? Kalmadong inaliw siya ni Kenzie, hindi mo kasalanan. Si Qianlei ang labis, sinabi na ng lolo mo, basta Gi, nandito ako para sa iyo, hindi ka nalalaban magsa. Kinabukasan, sa kumpanya, tumayo si Wen at inakusahan si Yining ng matinding pamamahal at pagbibigay ng presyon na naging sanhi ng depresyon ng maraming tao. Iminungkahi nilang tanggalin siya sa posisyon ng si. Pinilit ni Ian si Rinan na bumoto sa panig ni Qianlei. Binalaan niya siya na kung hindi siya susunod, babagsak ang pamilyan, ngunit nagpa siya siyang mag-abstain. Nang akalain ni Qianlei na nanalo na siya, biglang sumulpot si Tio Eve, isang orihinal na shareholder, at nagpahayag ng kanyang pagtutol sa pagpapatalsik kay Ining. Ibinahagi niya ang nakaraan kung paano pinayagan ni AE na magkaroon ng shares ang mga empleyado at si Yining ang nagligtas sa nakaraang luging proyekto. Inilantad din niya ang nag-akusa na si Wenwen bilang isang inkompetenteng tao. Emosyonal na tumayo si Yining at sinabi sa mga shareholder, alam ninyo akong lahat mula pa noong bata ako, hindi ako masamang tao. Bagaman kulang pa ako sa karanasan, kung ipinagkatiwala sa akin ni Lolo ang kumpanya, hindi ko hahayaang bumagsak ito. Buong tapang niyang sinabi, kung lugi pa rin tayo sa susunod na buwan, ako mismo ang aatras. Tingnan natin ang aktwal na resulta. Matapos mapanatili ang kanyang posisyon sa Yuan, taos pusong nagpasalamat si Yining kay Tio Eve sa pagpanig sa kanya sa shareholder na meeting. Kalmado lang na umiti Tio Eve at sinabing, ito ang dapat kong gawin, at inihayag pa na ang kanyang asawa, si Qianzi, ang naghanap sa kanya para humingi ng tulong. Kung hindi niya malalaman ang tungkol sa sitwasyon. Pagkatapos ay malumana siyang pinasigla, huwag kang mag-alala, nandito ako para iyo. Nang gabing nang mag-isa na lang silang asawa, ipinakita ni Yining ang kanyang pagod at kahinaan. Inaliw siya ni Qianzi at naghanda pa ng sticky rice cakes, ang paboritong pagkain ni Yining noong bata pa siya na madalas na ginag ng kanyang lolo. Tinik niya ito at lumuha sa damdamin, masarap ito, tulad ng ginawa ni lolo. Niyakap siya ni Qianzi at taos pusong sinabi, huwag kang matakot, mula ngayon, nandito ako para sa iyo. Palagi akong nasa tabi mo. Ngunit biglang tumunog ang doorbell, at si Ian pala, dala ang kanyang bagahe. Ang nangyari ay, pagkatapos ng shareholder meeting, nagpakita si Qianlei ng pagkabigo, at gat nang hindi bumoto si Rinan laban kay Yining tulad ng inasahan niya. Ngunit kalmadong sumagot si Rinan na hindi siya kailanman nangako ng anumang bagay at hindi niya kailanman sasaktan si Yining. Ang sagot ay ikinagalit ng ama ni Rinan. Hindi niya matanggap na sinasalungat ng kanyang anak si Qianlei, isang tao na may malalim na pakikipagtulungan ang kanilang pamilya yan. Sa kanyang galit, pinalayas niya si Rinan mula sa bahay at sinabi na kung makikialam pa siya kay Yining, hindi na niya siya anak. Dahil pinalayas siya mula sa bahay, wala nang matirhan si Rinan kaya naghanap siya ng Yining. Masigasig na sinabi niya sa kanyang asawa na tulungan ang kanyang kaibigan sa oras ng pangangailangan. Ibinigay pa niya kay Rinan ang isang bank card para sa pansamantalang paggamit. Bagaman may kaunting selo si Qianzi, umayag pa rin siya sa huli. Nagbiro siya na kung nagdesisyon na ang kanyang asawa, kailangan niya itong sundin. Nagbiro pa ang kanyang asawa na ngayon na siya ang amo ng pamilya, dapat niyang ayusin ang silid para sa kaibigang ito na mananatili. Naghanap si Qianlei kay Rinan at pinaalalahanan siya na ang kanyang ama ay nag-aalala sa bahay, habang siya ay namumuhay ng walang problema. Inulit niya ang kanyang nakaraang alok, kung tutulungan mo akong makuha ang Yuan, tutulungan kitang makuha si Yining. Ayon sa kanya, ang negosyo ay dapat na kapwa makinabang. Matapat tumanggi si Rinan. Sinubukan siyang kumbinsihin ni Qianlei sa pamamagitan ng pagsasabi na kung makikipagtulungan lang siya, matutulungan niya siyang masama sila ni Yining ng maayos. Inihayag din niya na sa simula, madaling nakapasok si Qianzi sa pamilya Yining dahil sa kanyang pakana. Ngunit dahil wala siyang kahinaan, mahirap siyang kontrolin. Nang marinig ito, mapanuyain na nagtang si Rinan, ibig sabihin, mayroon akong kahinaan. Pinatunayan ni Qianlei na mayroon siya, at ito ay ang pamilya yan, isang bagay na hindi niya kayang ipagsawalang bahala. Bago siya umalis, nag-iwan lang si Qianlei ng isang mensahe. Kung mabago ang isip mo, puntahan mo lang ako. Sa bahay ni Yining, napansin ng lahat na iba ang lasa ng pagkain ngayon. Nagtanong ang isang tao kung nagpalit ba sila ng lutuin. Agad na inihayag ni Rinan na siya ang nagluto ngayon. Nagbiro pa siya kay Rinan, kailangan mo ba akong pumunta sa bahay ninyo para magluto? Sumagot si Rinan, kulang sila sa lutuin sa bahay, na nagpahirap sa paligiran. Ang dalawang lalaki ay patuloy na nag-aalok ng pagkain sa isa't isa hanggang sa sumimangot si Yining at sinabing, tama na. Kakain ba kayo o hindi? Nang gabing iyon, tiningnan ni Qianzi ang menu at maingat na iral ang mga sobrang ahang na pagkain. Sa kalagitnaan ng kanilang pagiging malapit, tinanong siya kung nararamdaman niyang mainit at sumang-ayon siya na mainit niya. Sa kanyang isipan, sinabi ni Qianzi sa sarili niya, hindi ka maaaring malunod, dapat mong alalahanin ang iyong misyon. Kinabukasan, binigyan siya Yining ng almusal, ngunit nag-iing si Qianzi, mula sa maanghang na sabaw hanggang sa buns na may maanghang na lasa. Nagduda siya na ito ay isang patibong ni Rinan at tahimik na tiniis ito. Bago siya umalis, sinabi ni Yining sa kanya na kumain pa ng kaunti dahil umuulan at maumid ang panahon kamakailan. Pagkatapos niyang umalis, lumitaw si Rinan sa sina na awkward sa mga sangkap na nagresulta sa nasusunog na amoy. Pagkatapos ay kailangang tulungan siya ni Qianzi na naging kakaiba ang eksena.
Bumalik si Yining at nasaksihan ang dalawang lalaki magkatabi sa kusina. Ang isa ay nagluluto at ang isa ay nasusunog ang mata dahil sa sili. Mapang-uyam siyang nagsabi, wala pa kayong 8 oras na hindi nakikita at maganda na agad ang relasyon ninyong dalawa. Nagbiro si Kianzi, nandyan ka na, asawa ko. Nagluluto ako para sa iyo. Ngunit malamig na sumagot si Yining, mabilis ka namang tumawag na asawa. Ngunit nakakahiya na ito ay isang kontrata lamang. Isa ka lamang pansamantalang empleyado. Ibinanggit niya ang dahilan kung bakit siya pumirma ng kontrata ng kasal. Para maging kalmado ang kanyang lolo at para maipasa sa kanya ang yuan ng maayos. Ngayon na maayos na ang lahat, sinabi niya na maaaring tapusin na rin ang kontrata. Pagkatapos noon, naghanap ulit si Qianli kay Qianzi at patuloy siyang inakit na makipagtulungan. Direktang tinanggihan ni Qianzi si Qianli at kinumpirma na siya ang nasa likod ng pag-atake kay Yining sa basement. Galit na sinabi ni Rinan na siya ay walang hiya at tumawa si Qianli at sinabing, ikaw ay nakakapit din kay Yining na ginagawa siyang baliw sa iyo. Kung hindi ka aalis, sa susunod, hindi na lang sugat sa kamay ang mangyayari. Sa sobrang sakit, nagdesisyon si Qianzi na tapusin na ang lahat. Sinabi niya kay Yining, tapusin na natin ang kontrata. Kahit na pinigilan siya nito at sinabing hindi niya siya kailanman tinuring na empleyado sa kontrata, nagpumilit pa rin siyang umalis. Nalilito Yining kung biglang nagalit si Qianzi at umalis o kung nagsiselos ba siya kay Rinan. Ngunit sinabi niya sa sarili, hello, ako ang iniwan, bakit ko siya susuyuin? At nagpasya siyang huwag pansinin siya ng ilang araw. Kinaumagahan, si Rin ay naging masipag at naghanda masarap na almusal. Gumawa pa siya ng kape at nagpakulo ng soy milk. Ngunit nang makita ni Yining ang pagkain, naaalala niya ang taong nagbabawal sa kanya na uminom ng kape. Pagkatapos mag-isip, umalis siya para magtrabaho, iniwan ang almusal at ang taos pusong-puso ni Rinan. Nang matapos siyang magtrabaho, umuulan, naghihintay siya ng isang pamilyar na anino. Ngunit si Rinan ang dumating na may dalang payong. Nabigti Yining, sa ibang pagkakataon, habang nagtatrabaho, sumakit ang ulo niya. Nang marinig niya ang tunog ng mga yabag, otomatiko siyang humingi ng masahe sa ulo dahil inakala niyang ang kanyang asawa ang dumating. Ngunit nang malaman niyang si Rinan ito, agad siyang umalis. Saan man siya lumingo, nakikita niya ang anino ni Qianzi na nagpaparamdam sa kanya ng pananabik. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang uminom para maibsan ang kanyang kalungkutan at nakita niya ang isang sulat mula sa kanya. Sinasabi nito sa kanya na huwag uminom dahil baka kung ano-ano ang gawin niya kapag lasing siya at may panggamot sa hangover na iniwan niya. Si Yining, na malungkot at gustong magpalaya sa kanyang sarili, uminom hanggang sa malasing siya na inakala niya na si Qianzi ang dumating para aluin siya. Sa kanyang panaginip, humingi siya ng halik, yakap at hiling na manatili siyang nasa tabi niya magpakailanman. Marahil ay naunawaan na ni Rinan na siya ay isang kapalit lamang sa relasyon na ito. Pumunta si Yining para makipagkita kay Rinan at sinabi niya na sa loob ng mahigit 20 taon, lagi siyang nasa tabi niya. Akala ni Dinmin na mayroon silang kinabukasan at mahinahon niyang sinabi na palagi siyang magiging pinakamatalik niyang kaibigan. Ngunit hindi niya gustong maging kaibigan, gusto niyang mahalin siya at iwanan ang lahat para sa kanya. Tumanggi si Dinmin dahil ayaw niyang mag-away ang ama at anak at dahil may gusto na siyang iba. Bago umalis, pinaalalahanan siya ni Hat-an na maaaring si Tian Loy ang dahilan ng pagkawala ni Qian Trach. Sa isang maliit na tindahan, sinabi ni Qian Trach na sadyang ipinagkalat niya sa media ang balita na siya ay pinaalis sa pamilya Din upang magalit at kamuhian pa lalo ni Dinmin si Tian Loy. Tinanong siya ng kanyang tiyuhin kung naniniwala ba siya na tunay siyang minamahal ni Dinmin. Sumagot si Qian Trach na hindi mapagkakatiwalaan ang damdamin, ngunit malinaw ang mga benepisyo. Naniniwala si Qian Trach na poprotektahan ni Dinmin ang kanyang imahe upang mapanatili ang kanyang posisyon sa Dinmuyen. Agad na tinanong ni Dinmin si Tian Loy kung ano ang ginawa niya sa kanyang asawa. Kalmado niyang sinagot na tinulungan niya lang si Qian Trach na malaman ang kanyang lugar. Kasabay nito, ipinaalam ni Ba Van na hinarang si Qian Trach sa isang restaurant at lumabas sa pahayagan na may nakakagulat na headline. Ang bagong kasal na asawa ni Dinmin ay iniwan habang ang mga reporter ay sunod-sunod na nagtatanong kay Qian Trach, ngunit nanatili siyang tahimik. Nagsimulang maging tensyonado ang sitwasyon nang lumitaw si Dinmin at agad na pinawi ang lahat ng chismis. Si Qian Trach ay asawa ko pa rin at kung siya ay pabigat, bakit siya nagpapatbo ng sariling restaurant? Hindi ba mas maganda kung ako na lang ang bumuhay sa kanya? Pagkatapos ay tinapos niya ang usapan sa pagsasabi na maganda ang aming relasyon at hindi nakalimutang magmaneho papalayo sa harap ng kamera. Hindi alintana ang kontrata, pinili na kita. Pagkatapos, umuwi sila at nagyakap ng mahigpit, pinupunan ang pangulila sa loob ng daming araw. Ngunit sa gitna ng matamis na sandali, bigla nilang narinig ang ampon na tatay na inutusan si Ba Van na linisin ang silid para kinatamlayan at Giang Van na titira doon. Hinabol ng tatay ang kalahati ng mana ng bahay at dinala ang isang napakawalang galang na madrasta at ang anak nitong babae na si Van upang hamunin si Dinmin. Matindi ang sagot ni Dinmin. Kahit ang alagang aso ng nanay ko sa loob ng 20 taon ay marunong maging tapat, hindi tulad mo. Ang pinakamatindi ay nang sinubukan ni Tamlayan na gamitin ang namatay na ina ni Dinmin upang insultuhin siya. Hindi na nakatiis si Dinmin, itinaas niya ang kanyang kamay upang sumagot ngunit naitulak siya at natumba. Ang tensyon ay umabot sa punto na kinailangan ding ipagtanggol ni Qian Trach ang kanyang asawa. Ngunit agad siyang sinagot ng asikasuhin mo ang sarili mong pamilya. Sa huli, hinila ni Qian Trach ang kamay ni Dinmin at sinabing, hindi sila karapat-dapat pag-aksayahan ng oras, umuwi na tayo. Pagkatapos, binuhat niya ito pabalik sa silid,
hinahayaan silang gawin ang gusto nila. Nagsimulang umarte si Tam Lien bilang amo, pinipintasan ang katulong sa bawat detalye. Habang nagrereklamo, nakita niya si Din Nin at Kian Trach na magkayakap sa sala, na puno ng pagmamahal. Naglambing pa si Din Nin kay Kian Trach at hinalikan siya ni Kian Trach na nagpagalit sa kanya. Nagsiselo si Tam Lien dahil nakita niyang maasikaso si Kian Trach kay Din Nin. Tumalikod si Lien para magreklamo kay Tian Lui na masahihin siya at nagreklamo na pagod siya. Sinabi ni Tian Lui na si Kian Trach ay isang pabigat at agad na sinuportahan siya ni Tam Lien at sinabing nasira sila sa plano ni Din Nin. Nang sa wakas ay napatahimik si Tian Lui, sumigaw siya at hinila ang kumot sa kanyang bagong asawa. Kinabukasan, binuksan ni Kian Trach ang ref para kumuha ng inatsara para sa kanyang asawa, ngunit wala siyang nakita. Kaya, bumulong si Kian Trach na kung gusto mo, kumain ka pa ng marami at sa katunayan, sumakit ang tiyan ni Giang sa buong magdamag. Ang pagsasama-sama ng mainit at malamig na hindi tama ay tunay na binabalik sa gumawa na bersyon ng kusina. Dumating si Hat-an upang bisitahin si Din Nin pagkatapos ng gulo sa bahay at tinanong niya kung maaari niyang tingnan ang bagong proyekto. Tumango siya bilang suporta, pinupuri ang ideya na piliin si Feng Huyet bilang kinatawan bilang napakaangkop. Nagalak si Din Nin, ngunit sa pulong ng kumpanya, kinontrol ni Tian Lui ang sitwasyon. Itinulak niya si Van Van upang maging vice-presidente ng marketing at tinanggal si Din Nin sa proyekto. Lahat ng ito ay inaprubahan ng mga shareholder nang wala siya. Sumuko si Din Nin at hinayaan si Van Van na kumpletuhin ang misyon. Bumaling si Van Van upang hilingin kay Ian Hien na tulungan siya, ngunit direkta siyang tinanggihan. Tinutulungan ko lang si Din Nin, wala nang iba. Galit na galit si Van Van nang makita niyang malapit sina Kian Trach at Din Nin. Nagsiselos siya at nanumpa na kukunin ang lahat ng mayroon si Din Nin. Kinaumagahan, nagkunwa si Van Van na nadulas upang hilingin kay Kian Trach na masahihin siya at sinamantala ang pagkakataon na manligaw. Iwanan mo na si Din Nin at sumama ka sa akin, kaya kong ibigay ang lahat ng mayroon siya. Nang marinig ito, umiti lang si Kian Trach. Kaya mo ring ibigay ang Din Nguyen? Nag-udyok si Van Van kay Kian Trach. Sinasabing anumang ibinibigay ni Din Nin, ay kaya rin niyang ibigay. Inalok pa niya na sa kanya sa hal na manatili Din Nin. Ngunit diretsang tumanggi si Kian Trach. Galit na sinira ni Van Van ang mahalagang herbal na palayok niya. Sakto namang dumating ang asawa niya, hinila niya ang buhok ni Van Van at tinanong siya. Kilalang na naroon ng gulo sina Din Nin at Van Van sa loob na pilit. Matagal silang tinawag ni Kian Trach at Tian Lui, ngunit hindi sila sumasagot. Pagkatapos ay binuksan ni Din Nin ang pinto. Umsok si Tian Lui, niyakap si Van Van at alis sila, nanumpa na pabayarin Din Nin. Naalala ni Kian Trach unang pagkakataon na nakilala niya si Van Van. Bulong niya na sa huli ay magiging apelyido na rin ang pamilya Tian ang Din Nguyen at sa panahong iyon ay siya na ang magiging tunay na amo. Pagkatapos noon, inutus niya ang isang tao na imbestigahan ang pagkakakilanlan ni Van Van at natuklasan na siya ay tunay na anak ni Tian Lui at Tam Lien. Sinabi niya ito kay Din Nin at sa ganitong paraan, ipinagkanulo na ni Tian Lui ang kanyang ina noon pa man. Tinanong ni Din Nin si Van Van kung bakit hindi umuusad ang proyekto nila kasama si Feng Huyet. Sumagot si Van Van na minamaliit lang daw ng kabilang panig ang proyekto kaya hindi sila interesado. Hindi na nakatiis si Din Nin at pinuna si Van Van na wala man lang kakayahan. Agad na sumingit si Tian Lui upang ipagtanggol ang kanyang anak at sinisi ang proyekto na hindi raw sapat ang kalidad. Agad na sumagot si Din Nin. Tinakpan siya ni Tian Lui at sinabing kahit maanyayahan siya, walang silbi dahil walang potensyal ang produkto. Sinabi pa niya na kung talagang magaling si Din Nin, dapat na siyang hanap ng puhunan para sa kumpanya sa halip na umupo lang doon at gumastos at magkunwari na siya ang amo. Sumang-ayon ng iba na nagpapataas sa tensyon. Nalungkot si Din Nin dahil nagkamali ng asawa ang kanyang ina. Inaliw siya ni Kian Trach at dinala siya upang makilala si Amy to, isang potensyal na mamumuhunan. Sa pamamagitan ng pagpapakilala ni Kian Trach, nahikayat ni Din Nin si Amy ito na maging interesado sa modernong mooncake project ng Din Nguyen. Samantala, galit na galit sina Tian Lui at Van Van dahil nakakuha na si Din Nin ng puhunan at malapit nang makipagkita kay Feng Huyet. Nagpasya si Van Van na hindi siya hahayaang magtagumpay. Sa daan patungo sa meeting, sumabog ang gulong ng sasakyan ni Din Nin at agad itong inayos ni Kian Trach. Ang kanyang pag-aalaga at atensyon ay lalong nagpatibay sa kanilang relasyon. Pinuwersa ni Van Van at Tian Lui si Din Nin dahil hindi niya pa nakukuha si Feng Huyet bilang tagapagsalita at muntik na siyang masuspinde sa bagong proyekto. Ngunit biglang dumating si Feng Huyet at inihayag na matalik niyang kaibigan si Din Nin na ikinagulat ng lahat sa meeting room. Dahil sa pagmamahal nila, napilitang ibigay ni Tian Lui ang lahat ng kanyang shares at umalis sa kumpanya na ikinagalit niya. Pagkatapos nito, nagtrabaho si Din Nin ng huli upang imbestigahan ang mga kahina-hinalang pondo na kinupit ni Tian Lui. Pinasigla siya ng kanyang matalik na kaibigan na si Feng Huyet na kahit abala sa paggawa ng pelikula ay pinuri siyang sobrang galing. Ngunit pagkatapos ay may dumating na mensahe para sa kanya na nang buksan niya ay nakita niyang galing ito kay Kian Trach. Ang nangyari ay, noong gabi, sumakay si Van Van sa kotse ni Tian Lui at pagkatapos ay nagpadala sila ng 3 lalaki para kidnapin si Kian Trach. Ang mga assassins na may mga haerdo na parang palaka ay nakakatawa kaya naging kampante si Kian Trach. Ngunit pagkalipas ng ilang segundo, iginapo si Kian Trach at isinabit. Nang magising siya, nakita ni Kian Trach na sina Van Van at Tian Lui ang mastermind. Sinubukan niyang kumbinsihin si Tian Lui na si Din Nin ay nagmamalasakit lamang sa Din Nguyen at hindi sa kanya. Umaasa siyang makikipagtulungan si Tian Lui sa kanya upang makapagsimula muli, ngunit sa halip ay sinaktan lang siya. Paulit-ulit na pinapaalalahanan ni Van Van ang kanyang ama na huwag mahulog sa plano ni
ni Kientrach na paghiwalayin sila. Bigla na lang dumating si Dinnin, dala ang kontrata ng paglipat ng share upang makipagpalitan para sa kanyang asawa. Sinuri ni Van Van ang kontrata at nakita na totoo ito, ngunit ayaw pa ring pakawalan ni Tianloy si Kientrach. Hiniling niya kay Dinnin na bawiin ang kaso, kung hindi ay pahihirapan pa niya si Kientrach. Kinuha ni Dinnin ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang sekretarya upang bawiin ang kaso, at nang makita ito ng tatlong lalaki, pinakawalan nila siya. Nagulat si Tianloy dahil hindi pa siya nag-uutos na pakawalan siya. Ngunit dumating si Engyeto kasama ang kanyang mga tauhan at tumakbo sila na parang hinahabol ng aso. Nag-alala din si Engyeto kung anong nangyari sa kanyang minamahal na pamangkin. Kinabukasan, magkayakap na naman ang dalawa sa banyo. Maingat na inahitan ng babae ang balbas ng kanyang asawa at nagkunwari itong nasugatan para lang takutin siya. Tinanong niya kung bakit siya pumunta noon kahit alam niyang bitag iyon. Ipinaliwanag ni Dinnin na ang pain ay siya at kinailangan niyang pumunta para iligtas siya. Kahit alam niyang kung manalo si Tianloy, mawawala ang Dinhuyen. Sabi niya, kung mawala man ang Dinhuyen, maari itong mabawi, ngunit kung mangyari sa kanya, wala na siyang magiging pamilya, siya lang ang meron siya. Kinabukasan, dinala ni Dinnin si Feng Huyet sa restaurant ng kanyang asawa. Pagpasok pa lang ni Feng Huyet, agad na siyang nagreklamo na ang amoy dito ay amoy pag-ibig. Pagkatapos, sinabi ni Kientrach na magluluto siya ng mais-scallion oil para sa kanyang asawa, na nagbigay libreng dog food kay Feng Huyet. Samantala, dumating si Ifto at nagpasalamat Dinnin sa kanya sa pagtulong sa kanya na malutas ang isang mahirap na sitwasyon. Tinulungan niya ang Dinhuyen na hindi mapunta sa kamay ni Tianloy. At habang nakikipag-usap si Dinnin sa kanyang kaibigan, lumapit si Ifto Kientrach at pinagalitan ang kanyang pamangkin. Pinayuhan siya ni Ifto na huwag nang maging masyadong mapanganib sa kanyang buhay sa susunod. Nag-alala ang tiyuhin na baka nadidistract ang kanyang pamangkin dahil sa pag-ibig. Binalaan niya na ang pag-ibig sa pagitan ni Kientrach at Dinnin ay nakabase sa panlilinlang. Sinabi ni Ifto na kung hindi kayang gawin ni Kientrach ang desisyon, tutulungan siya ng kanyang tiyuhin. Pagkatapos, sa hapunan, habang nagsasalita si Ifto, sumakit ang tiyan ni Kientrach. Nalipat ang atensyon ni Dinnin mula sa sinasabi ni Ifto at dinala niya si Kientrach palayo. Ngunit kinabukasan, pumunta si Ifto sa bahay ni Dinnin. Nagulat si Kientrach nang makita si Ifto doon. Mahinahong ipinaliwanag ni Dinnin na nandyan lang si Ifto upang usapan ang proyekto. Ngunit nanatili pa ring maingat si Kientrach, natatakot na ba may ibunyag ang kanyang tiyuh kay Dinnin. Nang umalis si Ifto, naramdaman ni Dinnin ang kanyang pag-aalala at pinakalma siya. Huwag kang alala, nandito ako. Tanong niya, ano man ang mangyari, mananatili ka pa rin sa tabi ko, di ba? Tumango si Dinnin, ngunit matalino niyang sinagot, depende kung anong kasinungalingan ang sasabihin mo sa akin. Ang biro ay magaan, ngunit maipagsok, at pareho sila at enjoy sa isa't-isa. Sobrang saya. Nang gabing iyon, nakita ni Kientrach na huli nang umuwi ang kanyang asawa, kaya nalhan niya ito ng mot at aksidenteng natuklasan na ang resep ng batcha cake ay sulat kamay ng kanyang ina. Tinanong niya si Nin kung may alam siya tungkol dito, at sinabi niya na noon, to ang recipe para isang proto na napakabenta ng kumpanya. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang itinigil ang produksyon. Nagalit si Kientrach nang marinig niya ito. Liyang kinuha ang resip at umalis na parang walang nangyari. Nang gabing iyon, nanaginip siya na nakaupo ang kanyang ina nagsusulat. Nang makilala siya ng ina, sinabi niya, Kientrach, bakit hindi mo ako ipinaghihiganti? Nang magising siya, sobrang natakot siya, ngunit nang makita niya si Dinnin na natutulog ng mapayapa sa tabi niya, nakaramdam siya ng awa. Isang mapayapang umaga ay biglang nagulo nang makatanggap si Dinnin ng mensahe. Kumalat sa internet ang isang video kung saan diretsang pinupunan ng isang tao ang mga produkto ng Dinhuyen na tinatawag itong bote ng dumi. Si Ifto ay nagbigay pa ng matataas na numero na sinasabing ang bilang ng bakterya ay lumampas sa 150% at pinuna pa ang pag-anyaya kay Feng Huyet bilang kinatawan. Sumabog ang publiko at humingi ang mga customer ng boycott at refund na nagpapabagsak sa Dinhuyen. Agad na inutusan ni Dinnin ang kanyang sekretarya na tipunin ang mga shareholder para sa isang emergency meeting. Habang tumatakbo si Dinnin upang harapin ang krisis, hinarap ni Kientrach ang kanyang tiyuhin. Lumabas na siya pala ang nasa likod ng paninira. Sinabi niya na sorakang malambot at ito ang pinakamagandang pagkakataon para pabagsakin ang milya din. Sa pagitan ng pag-ibig at paghihiganti, gulong-gulo ang isip ni Kientrach, ngunit nagdesisyon na rin siya. Pagkatapos, dumating si Dinnin sa kumpanya at biglang dumagsa ang mga reporter na kumukuha trato at kinapanayam siya. Dumating si Kientrach at pitrotek siya. Pagkatapos, sinabi niya na hintayin siya sa labas ng meeting room. Ngunit pagkatapos ay may dumating na grupo ng mga tao sa likod niya. Siya, na nakasuot salamin at may seryosong mukha, ay sumunod kay Dinnin. Bago pa siya makarecover, nabigla siya. Ipinahayag ni Kientrach na siya ang buong pinakamalaki shareholder ng Dinhuyen. Sa totoo lang, habang busy siya sa pagmamahal, lihim siyang bumili ng mga share ng kumpanya liban sa bahagi niya at ngayon ay oras na para alisin siya dahil sa iskandalo. Napipi si Dinnin nang malaman na nilapitan lang siya nito para sa Dinhuyen. Inamin ni Kientrach na ang kanyang ina ay may apelyidong To at siya ang apo ni Kanhien, ang tao sa likod ng Tuong To Group. Bumagsak sa kanya ang pangalawang pagkabigla at nanginginig siyang humingi ng diborsyo. Ngunit maging si Yen ay walang magawa. Para siyang baliw na buhatin siya palayo sa gitna ng maraming tao. Umiiyak na sumuko si Dinnin at binuhat siya hanggang silid kung saan mahigpit niya siyang iginapos at sumigaw, hindi kita pwedeng pakawalan. Hindi ito pakiusap, tus ito at pagkatapos
Tapos ay nabunan ang kanyang boses habang inilalap ang na naipon. Ininom niya ang isang maring subo sabaw at sa pilitang hinalikan si Dindin. Tumulong kanyang luha. Kung ganoon mo sa pamilya din, bakit hindi mo na ako pakawalan? Sa labas ng paningin, wala nang sakit sa puso, di ba? Ngunit ngumiti lang siya, dahil asawa kita, kailangan kitang alagaan ng maayos. Sa gitna ng pag-ibig pagkamu, ato silang nag-ikot-ikot walang makita na daan palabas. Tinawagan pa rin niya si Yen para kahanap ng paraan. Nang gabi yon, lihim na pumasok sinhaan. Nasuhol ko ang gwardya, bilisan mo, umalis na tayo. Ngunit bago pa sila makaalis, dumating si Kientrach na may madilim na mga mata. Kung aalis ka, bukas ay malulugi ang Dinhuyen. Sumugod si Kientrach at hinila siya pabalik sa silid na pang-isang bagyo. Sinubukan din na lumabat, ngunit hindi na natatakot si Kientrach. Ngunit hindi niya ito nagawa, kahit na nagmakaawa siya at umiyak, matatag pa rin siya, hindi ka makakaalis. Pagkatapos ay tumalikod siya at nagbigay ng isang malamig na utos, huwag ninyong hayaang lumabas siya sa pinto ng isang hakbang man lang. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating ang kanyang mga tauhan at sinabing nilalagnat si Dindin. Agad na tumawag si Kientrach ng doktor upang suriin siya at walang seryosong problema. Ang sugat sa kanyang kamay ay nakabalot na, kailangan lang niyang bumaba ang lagnat. Sinisi ni Kientrach ang kanyang mga tauhan sa hindi pagiging maingat sa kanya. Ngunit sinisi rin siya, hindi bagi ikaw ang dahilan kung bakit siya nagkaganyan. Bakit mo pa sinisisi ang iba? Nang idilat ni Dindin ang kanyang mga mata, ang unang nakita niya ay siya. Pinalayas niya si Kientrach sa silid at gusto niyang uminom ng gamot mag-isa. Natuto siya mula sa kanyang mga pagkakamali at hindi na niya gustong pilitin pa siya, kaya binigyan niya siya ng espasyo. Pagkatapos, nagpunta si Kientrach para lutuin paboritong spring water fish ng kanyang asawa. Ngunit paulit-ulit niya itong nasisira at nagagalit sa sarili. Maaaring maintindihan na gusto niyang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ina, ngunit walang kasalanan si Dindin. Tumahimik siya sandali at tumingala sa kawalan. Lihim siyang nagtanong sa kanyang ina, ilang taon akong nagtiis para lang hintayin ang araw na ito. Ngunit nang dumating ang sandaling iyon, bakit ang lungkot-lungkot ko at walang laman ang aking puso? Nang gabing iyon, dinala niya si Dindin sa seller ng alak at mahinahon na sinabi, dahil noon, tuwing hindi maganda ang pakiramdam, pumupunta ka sa lugar na ito. Ngayon, nagluto siya ng scallion oil noodles at spring water fish at inanyayahan siyang kumain. Tumingin siya sa kanya at sinabing kung di nangyari ang mga masakit na bagay na iyon, malamang na magiging magaling siyang asawa. Pagkatapos ay bigla siyang nagtanong, naalala mo pa ba ang unang beses na pumunta ka dito para hanapin ako? Noon, nasasaktan pa rin siya sa pagtataksil ni Tyan Loy sa kanyang ina. Hindi niya inasahan na ngayon ay umiinom na siya kasama ang taong nagtaksil sa kanya, na labis na nakakatawa. Tumingin si Kientrach sa kanya at mahinahon na sinabing, huwag na nating pag-usapan ang nakaraan, uminom na lang tayo ngayon. Pagkatapos ng ilang sandali, buksak siya at umalis si Dindin. Tumakbo siya para tanungin siya kung kailangan niyang pigilan si Dindin. Gumising si Kientrach at umiling, marahil ay dapat na niyang hayaan siyang umalis. Gayunpaman, nang magising siya, nakita niya na naroon pa rin siya, inaalaga siya. Nagulat si Kientrach at medyo natuwa at nagtanong, bakit hindi ka umalis? Sinabi ni Dindin na kung mahina ang kanyang tiyan, wag na siyang uminom. Sinabi niya na kung hindi siya makapaghiganti ng buo, wag siyang magkunwari na masamang tao. Natigilan siya at nagtanong kung nanatili ba siya para sa kanya. Ngunit umiling siya at sinabing hindi, nanatili siya para sa kanyang ina. Bago niya malaman ang katotohanan, hindi siya aalis, gusto niyang lumabas at imbestigahan ng maigi ang bagay na ito. Sa huli, tumango siya bilang pagsang-ayon. Pumunta sila sa kumpanya at inabala niya ang kanyang tiyuhin upang makamta si Dindin sa storage room para maghanap ng mga dokumento. Nang magkita sila sa opisina, diretsang tinanong Kientrach ang kanyang tiyuhin, paano mo haharapin ang Dinhuyen? Sumagot si Kienhien ayon sa lumang plano, tanggalin lahat ng tagapamahala, isama ang Dinhuyen sa tuong to at tuluyan ng itapon ang Dinhuyen brand. Nag-aalangan si Kientrach at pagkatapos ay sinabi niyang gusto niyang panatilihin ang Dinhuyen para gumawa ng batchan cake. Kaya umaasa siyang ibibigay sa kanya ni Kienhien ang Dinhuyen. Mumiti si Kienhien at sinabing lumaki na si Kientrach at nagsimula ng humingi ng karapatan. At pagkatapos ay sumang-ayon siya, kapag naasikaso na ito, ibibigay ko to sa iyo. Pagkaalis niya sa opisina, pumunta siya storage room at nakita niya si Dindin na abala sa paghahap ng mga dokumento. Naroon din si Yen at tabi niya. Nagalit siya ngunit kailangang tapusin ang mahalagang gawain. Sa wakas, bigla siyang sumigaw, tagpuan niya kinakailangang dokumento. Ang plano ito na pansamantalang itinigil ni Ining. Kasama rito ang plano pagpapaunat at liham ng intensyon para sa pakikipagtulungan sa 1Q. Ipinakita niya ito sa kanya at sabing ang sipin ng bagis na akala niya ay ninakaw ay nili talaga ni Ining nang walang amang pananakit o pag-aaway. Tiningnan niya siya ng diretsyo at tinanong, kung gayon, sino huli ang pinakamalaking nakinabang sa pagkawala ng Baki? Ngayon, dinala ni Kian si Ining sa dating hardy na arbolaryo ng kanyang ina upang mangalap ng karagdagang impormasyon. Ang daan papasok ay mayroon pa ring windmill at ang tanawin ay tulad noong bata pa siya. Gayunpaman, nang makarating sila sa hardin ng mga halaman, naging tourist resort ito ng kumpanya ng zoo. Magalang na tinanong ni Yining ang empleyado doon kung ito ay dating hardin ng mga halaman. Kinumpirma ng empleyado na tama at ipinaliwanag pa na sinubukan ng kumpanya ng zoo na panatilihin ang lumang hardin ng mga halaman hanggang di maaari sa pag-asang maramdaman ng bawat bisita ang paggaling mula sa kalikasan. Tahimik na sinabi niya kay Kians na ang resort na ito ay itinayo pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ina.
Hindi siya mapait na ngumiti at sinabi sa sarili na nakakatawa na ang isang taong mahusay manlinlang ng iba ay niloko naman. Nagbitaw siya ng isang sarkastikong pangungusap na nagsasabing siya ay kaawa-awa. Pagkatapos, binalikan niya ang lumang kwento na inalala na tinanong niya siya noon kung iiwan ba niya siya kapag niloko niya siya. Noong panahong iyon, nagbiro siya na ang panloloko sa pag-ibig ay mapapatawad pa. Ngunit panloloko sa pera ay hindi na magkikita pa. Ngayon ay dumating na ang oras, sinabi niyang huwag na silang magkita pang muli. Nagmamadaling umuwi si Kians upang tanungin ang katiyo. Muna alala niya ang mga mapanuksong salita ng kanyang tiyo na sinisisi noon. Nagtanong din siya kung bakit naging resort ang hardy ng mga halaman at ipinaliwanag na nasunog ito at inayos. Tinatanong pa ng kanyang tiyo kung bakit siya pumunta roon. Sinabi ni Kians na napanaginipan niya ang kanyang ina. Pagkatapos, hiniling ni Kians na pasiwaan ang proyekto ng basit at nutulan din ang pagtanggal ng kanyang tiyo sa mga lumang empleyado dahil sila ang backbone. Sa huli, pumayag si Jingsuan, ngunit binigyan na si Kians ay isang taong ng Shangsu, hindi ng pamilya. Nang makabalik sa kumpanya, galit na galit sila uli at nagbalak mag-resign dahil sa tingin niya ay nakakahiya ang magtrabaho sa ni Kians. Bagaman tiniyak sa kanya na hindi pa naiaansyo ang listahan ng mga babawasan at mananatili ang lahat, nagpasya pa siyang umalis. Nagmamadaling pinigilan siya ni Kians sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya sa opisina at binigyang diin ang kanyang papel kay Yining. Sinabi pa niya na babalik si Yining para magpatakbo. Nang marinig ito, nag-aalangan sila uli, ngunit sa huli ay pumayag na manatili at tumulong, sa kondisyon na ito ang huli niyang pagpapatawad. Sa kabilang banda, mayroon ng ebidensya sina Yining at Rian para maabsuelto si Yining. Nagpunta si Yining at Ginoong Yen sa bahay ng taong nagpakalat ng maling impormasyon, pinilit siyang mag-publish ng pampublikong pagwawasto. Bagaman na-post na ang hingi ng tawad, nagdududa pa ang mga netizen at wala siyang pinuna at disminasyon sa kasarian. Nalulumbay si Yining, inisip na nakana sa kanya si Yining. Ngunit pinilit pa rin siya ni Ginoong Yen na sinasabing mayroon pa silang kakataon na baliktarin ang sitwasyon. Nang makauwi siya, biglang dumating ang malakas na ulan at nagmamadali namang inilagay ni Kians sa loob ng bahay ang mga mahahalagang halamang gamot na regalo ng kanyang asawa. Sinabi niya sa kanya na pinahahalagahan niya ang mga ito, ngunit matagal na siyang hindi naniniwala sa anumang salita mula sa kanya. Nang magkasakit si Kians, dinala ng kanyang assistant ang gamot at sinisi si Yining dahil sa pagiging napakawalang puso at hinayaan siyang maulanan hanggang sa mawalan ng malay. Prangkang sumagot si Yining na pinili niya iyon, kaya giyin nararapat siyang magdusa at sinabing ang pagprotekta sa mga halamot ay kusang loob na ginawa niya at walang kinalaman sa kanya. Nagpunta si Yining at Rian sa silid aklata para mag-usap. Napagtanto niya na ang nasa likod ng lahat ng bagay at ang pinakamalaking nakinabang ay si Jingsuan. Natuklasan na ngayon na ang lahat ng balita noong mga nakaraang taon ay nagmula sa isang e-address. Kung masusubaybayan ito, malalaman nila kung sino ang nagpakalat ng chismis tungkol sa basi. Nagdala si Kians ng tsaa at cake, sinubukang lapitan si Yining, ngunit malamig siyang tinanggihan ni Yining at kinutya pa ang kanyang kahabag-habag na plano. Pinalayas din siya ni Rian, sinabing mayroon silang mahalagang bagay na pinag-uusapan na hindi nararapat marinig ng mga tagalabas. Kahit may sakit, pumunta si Kians sa kumpanya nila uli upang ipaalam na dati nang tinutulan ni Kianli ang proyektong Bakide dahil sa takot na mawala ang kanyang investment capital. Sinimulan ni Kians na pagdudahan na nakipagsabuatan si Kianli kay Jingsuan noon pa man at maaaring may sumusuporta sa kanya, kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin siya napaparusahan. Sinabi niya kay Laoli na panatilihing lihim ito upang siya na mismo ang gumawa ng paraan. Noong nakaraang taon, tinulungan ni Yining na bayaran ang utang ni Zujin para makakuha ng impormasyon at ibinunyag ni Zujin na ang umupa sa kanya para isulat ang artikulo ay isang lalaking nagngangalang Kian. Ipinakita niya sa kanya ang larawan ng kanyang stepfather at kinumpirma ni Zujin na iyon si Kianli. Lumabas na si Kianli ay lihim na nagtaksil sa ina ni Yining noon pa man. Tila hindi pa sapat na dramatiko ang buhay, kaya nagdagdag pa siya ng kaunting drama at hinayaang bumulusok ang lahat na parang kotse na walang preno. Nag-imbestiga na noon si Rian, ngunit ang resulta ay pawang wala at walang nakitang pahiwati. Para bang si Kianli ay naglaho o nagpalit ng propesyon at naging salamangkero. Mabuti na lang at naalala ni Yining na natukoy ng kanyang assistant ang huling bakas ni Kianli sa pamamagitan ng book card ni Wenwen. Tunay na sa panahon ngayon, kayang ilantad ng teknolohiya ang mga taong nagtatago. Agad na nagtungo ang dalawa sa kalsada na parang mga criminal police na vegetarian para maghanap ng karagdagang impormasyon. Nagpasya silang alisin ang katotohanan tulad ng pagbabalat ng sibuyas kahit alam nilang mangangati ang kanilang mga mata. Samantala, sa kumpanya, nakita ni Bosu na may binabasa si Hans at nagkaroon siya ng kaunting interes. Sinabi niya na sisuri niya ang listahan ng mga sangkap ng produkto para makita kung saan nagkaroon ng pagkakamali. Ngunit ang kanyang layunin ay subaybayan si Jingsuan na parang nabubuhay siya sa gitna ng isang ifising movie. At tulad ng pakiramdam ng 300 episode na serye sa telebisyon. Natuklasan niya lihim na inihahanda ni Jingsuan si Kianli upang makas na may tiket sa eroplano at pasaporte na handang-handa na para bang magbabakasyon. Nang sundan niya sila, nakita ni Kians hindi lamang si Jingsuan kundi pati na rin si Rian at Yining na nag-aabang doon. Mabilis silang naglabas ng mga ebidensya na nagpapakita ng koneksyon ni Jingsuan kay Wenwen. Nang harapin, napabuntong hininga lang si Jingsuan at idineklara na huli na para bang siya ang bida sa isang trahedya sa opisina. Kinuwestiyon ni Yining ang sabuatan noong mga nakaraang taon at sa huli ay inamin ni Jingsuan na ang lahat ay papangyarihan at katanyagan ng Shangsu. Kabilang na ang pananakit sa ina ni Kians upang gumawa ng daan para sa kanyang pag-unlad.
Upang magdagdag ng kaunting trahedya, nagbigay pa siya ng huling alok sa kanyang minamahal na pamangkin. Kung hindi siya magpapatuloy at sa halip ay babalik bilang isang masunuring pamangkin, makukuha niya ang lahat ng ari-arian. Umupo si Kian sa basement at uminom na para bang wala ng bukas. Nalasing siya hanggang sa sinabi ni Bowen kay Yining na magdala ng sopas at liver tonic. Nalasing siya hanggang sa napanaginipan niyang bumalik ang kanyang ina. Nagluluto ng sopas at niyayakap siya na parang noong bata pa siya. Lumuluha si Kian na para matagal na siyang nagdurusa at hindi na malulutas. Ngunit nang maging siya, walang na, kundi isang mainit-init pang mangkok ng sopas na ininom niya habang umiiyak na parang bata na nawalan ng laruan. Pagkatapos, niyakap niya ang larawan ng kanyang namayapang biyenan at mingi ng tawad sa kanyang mga pagkakamali. Determinado siyang busin ang lahat, simula sa pagtulong kay Yining na mabawi ang Yining. Naghanda ang guro at estudyante na maghanap kay Qianli. Umakyat si Qian sa kotse at pahayag ang intensyon na sama siya sa paghahanap sa kanyang stepfather bilang pagtubo sa sarinyang mga pagkamali. Tunay ng tadhana na nasira ang kotse sa gitna ng daan sa bundok. Hindi ni Qian kung maaas niya ito, ngunit nagkusang loob siyang tulungan si Yining. Sa kung saan, may matandang ki ang lumabas at sinabing taganayon siya ng pamilya Qian. May isang lalaki na gangalan Li, napakahusay magtayo mga paalan at gawa ng makalsada at itinuturing siyang santo ng mga ganayon. Bago sumunod sa matandang lalaki, naramdaman na ng dalawa na may mali. Ngunit ito lang ang tanging pagkakataon nila para matagpuan si Qianli, kaya di kailangan nilang sumugal. Pagdating nila, inanyayahan silang kumain ng tunay na pagkain na iyon na simple at nakakainit ng puso. Habang labis na pinupuri ng matanda si Qian, bilang isang lalaking marunong magmahal sa kanyang asawa, ngumiti lamang siya at kumain ng kanin sa tamang bilis para maiwasan ang mahirap na tanong. Patuloy na inihulog ang alak na para bang naglalaban sila sa pag-inom sa halip na nag-imbestiga. Maingat na sinabi ni Yining na ang layunin nila ay maghanap ng tao dahil narinig nilang sikat ang tsaarito. Narinig ito ng may-ari at naintindihan, so, green tea pala, at patuloy na nagbuhos ng alak na para bang gusto niyang linlangin ang dalawang mananako. Uminom sila hanggang sa makita na nila ang mga ulap at paggising. Nakita nilang nakakulong sila na para bang nasa isang romantic detective na nobela. Hindi rin naintindihan ni Yining ang kasalukuyang sitwasyon. Sa kanyang pagkalito at sa madilim na ilaw, idineklara ni Qian na ililigtas niya si Yining. Pinatunayan niya ang kanyang taos-pusong pag-ibig na para bang nag-a-apply siya para sa posisyon ng lead male actor. Nang makita si Yining na pagod, sinabi ni Qian na sumandal siya sa kanyang balikat. Ang mga nangyari noon ay itinuturing na nakaraan na, at ngayon ay kailangan na lang nilang umasa sa isa't-isa upang makaligtas sa panganib. Sa labas, hindi rin maganda ang sitwasyon at sinabi ng anak sa kanyang ama na hindi nila maaaring ikulong ang mga tao ng matagal. Nang marinig ng matandang mag-asawa ang sinabi ng kanilang anak, tumagilid sila ng mukha. Kung hindi namin sila ikukulong, palalayain mo sila. Biglang sumugod sila at nakita ang dalawa na nagpabago sa kapaligiran mula sa isang detective film tungo sa isang comedy film. Ngunit ang tunay na baliktad ay dumating nang iyon biglang lumitaw si Qianli na parang isang genie sa bote at nang makita ang dalawa na nakatali, idineklara niyang gusto niyang sumuko. Habang inaalis niya ang tali, umiiyak siyang luha ang lawa ng ina ni Qian at inamin na siya ang nagpondo sa pagtatayo ng nayon. Ngunit tinalikuran niya at nakipagsabwatan sa pagpapahirap sa niyang benefactress. Ang emosyonal paghingi niya tawad ay naiyak din kay Qian. Kahit ano pa kasakit, hindi niya maibabalik ang kanyang ina. Humingi ng si Qianli para kay Wenwen at sa mga taga-nayon at sinabing siya ang magpapasa ng lahat ng kasalanan. Nanginginig si Yining sa galit ngunit pansin niya ang tunay nagsisisi. Kaya sinabi niyang hindi niya sila hahabulin personal. Ngunit hayaan niya ang bats na ang magtupad. Ang katotohanan sa huli ay nablag, ngunit ang mga suga ay nananat tulad ng mga bagay pagkatapos ng naantang flight. Hindi na nagtago si Jingsuan at galit na galit sinigawan si Qian. Nasabing parang ibinuhos niya ang lahat ng kanyang galit sa isang bata. Ibinunyag na niya ngayon ang kanyang tunay na mukha, isang masama na parang isang haring kobra. Sinabi niya dati siyang hingi sa kanyang kapatid ng isang piraso ng lupa para sa mga halamang gamot, ngunit tinanggihan siya, kaya nagdesisyon siyang gawin ito. Lahat ay para sa pamilya Su, para sa siyang Su, o iyon man lang ang iniisip na. Ngunit hindi hinayaan ni Qian na baluktutin niya ang katotohanan, prangkahang sinabi na hindi iyon para sa pamilya, kundi para sa sarili niyang kasakiman. Sa huli, dinala siya sa batas kasama si Qianli sa kasong malisyosong komersyal na kompetisyon. Pagkatapos, ibinigay ni Qian kay Yining ang kontrata sa paglilipat ng shares. Nagpadala siya pagkain araw-araw sa pamamagitan ni Bowen, na para bang ang pagkain ay kayang lutasin ang lahat ng problema. Sa simula, galit pa rin si Yining at hindi man lang ginalaw ang chopsticks. Ngunit pagkatapos, nang walang sinuman, lihim siyang kumain ng lahat, walang natirang pagkain. Ang puso niya ay unti-unting lumambot na parang flan sa hapon. Patuloy na nanatili si Qian sa tindahan at nagluto araw-araw na parabang isa siyang nagtatagong monghe nang walang reklamo. Pagkatapos, isang magandang balita ang dumating, ang proyekto kikipagtulungan kay Yining ay naaprubahan. Nagbiro siya na ang nobya ay kumukuha ng mga larawan sa kasal sa damuhan, at kung hindi siya magmamadali, magiging manonood lang siya. Nagmadaling tumakbo si Qian na parabang nasa isang paligsahan sa track and field at pagdating niya, sinabi niya ang lahat ng nasa kanyang puso, na inaamin na sa simula ay lumapit siya sa kanya para sa sarili niyang layunin. Ngunit sa kalaunan ay tunay na umibig. Ngunit ang bumalik na nakasuot ng damit pangkasal ay si Feng Yu, na ikinagulat ni Qian. Dahil sa takot na makaabala siya sa iba, pinalaya si Qian ng mga tauhan ng pelikula.
Tumakbo siya na parang hinahabol ng multo para hanapin si Yining, natakot na baka mapunta siya sa iba. Ngunit marahil ang puso ni Yining ay nanlamig na at hindi niya tinanggap ang kanyang paghingi ng tawad. Nagluto ka lang ng isang pagkain, inaasahan mo na madali kang mapapatawad. Upang patunayan na totoo ang kanyang puso, ibinigay ni Kians sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian. Sa huli, nag-alinlangan din si Yining kay Kians. Napansin din ng kanyang matalik na kaibigan na mayroon pa ring nararamdaman si Yining para sa kanya. Ngunit ngayon, sapat na siyang matalino para matanto na hindi lahat ay pag-ibig. Makalipas ang ilang araw, inanyayahan si Yining na suriin ang hardin ng mga halaman. Bahagyang gusto ni Yining si Kians, ang taong makikita niya ngayon, ngunit bahagyang nag-aalangan siya. Ngunit kung si Kians nga iyon, hindi niya alam kung paano siya haharapin. Hindi inaasahan ni Yining na naghihintay na pala si Kians sa strawberry farm. Ang strawberry farm na ito ay galing sa mga buto na binigay ni Yining sa kanya. Dahil sinabi ni Yining na gusto niyang kumain ng strawberries, lalo na ang walang kemikal. Bagaman gusto ni Yining ito, nagkunwari siyang pumunta lang siya para mag-inspect. Samantala, siya ay nananatiling matyaga dahil para sa kanya, ang strawberries ay ang dahilan at ang layunin niya ay siya. Habang naghihintay si Yining, tumawag si Feng Yu at ipinagmamalaki ni Feng Yu kay Yining ang bank table at ang strawberry farm na ibinigay ni Kians na para bang nagpapakla siya ng isang mahalagang museo. Alam ni Yining na hindi pa siya sigurado at natatakot na baka iwanan siya nito isang araw. Magiging parang marshmallow siya na dinurog at hindi kayang tiisin. Pinayuhan siya ng kanyang kaibigan na kung niya, dapat siyang mabuhay sa kasalukuyan at huwag mag-alala sa hinaharap dahil gagaling ang lahat ng sugat sa paglipas ng panahon. Mukhang tama iyon, ngunit alam ni Yining na sa harap ng isang malaking peklat, mas mahirap pa ang payo na iyon kaysa sa umakyat ng bundok. Ang magkasama habang buhay ay hindi na dapat pag-usapan dahil iyon ay sa mga romantic film lang. Bigla, nakatayo pala si Kian sa malapit at narinig ang pag-uusap. Iniwan niya ang spring water na paborito niya at tahimik na umalis na may pusong nasasaktan na para bang sinuntok. Pagkatapos ng ilang sandali, hindi niya nakita si Kian, tumayo siya para hanapin siya at nakita niya ang pagkain na ginawa niya. Bigla niyang naalala ang una nilang pagkikita na dahil din sa pagkain ito at ang lasa ay pareho pa rin. Ang pagkain ay puno ng pag-ibig at pagsisisi ni Kian. Nire-assess ni Yining ang kanyang sarili. Hindi bagdi hindi niya sinasadyang saktan ang mahal niya. Pumunta si Yining sa ibang bansa ng ilang panahon at nakatanggap ng balita na ikakasal na si Rian. At nagkataong nakita niya ang isang kariton na nagtitinda ng mainit na sopas na pinangalan ng Yining. Biglang bumalik sa kanyang alaala si Kians. Hindi inasahan ng dalawa na magkikita silang muli sa ganitong sitwasyon. Naghanda na si Kians ng maraming nakakabagbag damdaming salita kung sakaling makita niya ang dating kasintahan. Ngunit sa nakakatuwang sitwasyon na ito, tanging hello, sir maam lang ang nasabi niya. Sa huli, nagpakawala ang damdamin ng dalawa at lumapit sila sa isa't-isa at nagpalitan ng mga salitang puno ng pagmamahal. Ngunit sa pinakamatamis na sandali, tumunog ang telepono ng kanyang kalihim na nag-uulat na hindi sila makakabili ng mga tiket sa eroplano dahil sa malakas na pagbagsak ng nyebe sa nakalipas na mga araw. Nagbuni si Yining sa loob dahil paano siya makakauwi ng bansa kung matagal na silang hindi nagkikita. Dito nagtatapos ang serye. Sana say maging malusog kayong lahat upang suportahan ang aming team. Maraming salamat sa inyo at magkikita-kita tayo sa mga susunod na serye. Paalam at hanggang sa muli, bye-bye.